Si Jae Kim, isang batang babae, ay laging kinukutya dahil sa kanyang hitsura. Madalas siyang ihambing ng mga kapitbahay sa multo. Sa edad na 7, sa isang pagtitipon ng pamilya, nasugatan ang kanyang pagpapahalaga sa sarili dahil sa mga puna ng kamag-anak. Lalo na ang kanyang lolo na nagbigay ng masakit na komento tungkol sa kanyang pagkatao. Ngunit, binigyang diin ng kanyang ina ang kahalagahan ng kahusayan sa pag-aaral kaysa sa panlabas na anyo. Naiinspira sa magandang imahe ng diwatang si Balala sa TV, si Jae Kim ay nagbihis bilang diwata sa paaralan, ngunit ito'y nagdulot lamang ng karagdagang pangungutya mula sa mga kaklase na lubhang nakaapekto sa kanya. 10 taon ang lumipas, halos hindi nagbago ang hitsura ni Jae Kim, kasama ang kanyang itim na kilay at mahabang buhok. Sa kasamaang palad, patuloy siyang nahihirapan sa pakikisalamuha at itinatakwil ng kanyang mga kaklasing babae. Binigyan pa nila siya ng mapanirang palayaw na dumpling. Nang tawagin siya, di narinig ni Jae Kim, malalim sa pag-iisip. Sa kabiguan, naghagis sila ng papel. Nagulat at tumayo si Jae Kim. Inutusan siya ng sikat na babae na bumili ng almusal. Paglabas, narinig ang pangit, kaya galit na bumalik siya. Pero tinanong lang niya kung gusto nila gulay o karne. Sa pila, hinanap ni Jae Kim ang mga gwapo. Biglang pumasok ang isang napakagwapong lalaki. Si Hoon Bin ito, crush ni Jae Kim ng matagal na. Hindi napigilan, bumulalas siya, "Ang gwapo mo." Napansin ng iba ang kanyang pagkamangha. Ang maganda sa klase ay nagkomento ng mapanuya. Kalaunan, sa oras ng tanghalian, muling nasulyapan ni Jae Kim si Hoon Bin. Ang kaakit-akit niyang anyo ay lubos na humaling sa kanya. Nang marinig siya, isang grupo ng mga lalaki sa harap ay nagbiro sa kaibigan. "Bibigyan kita ng 10 milyon kung liligawan mo siya." Ngunit, agad na tumanggi ang kaibigan. Sa wakas, turn na ni Jae Kim na magpakain. Napagpasyahan niyang umamin ng pag-ibig kay Hoon Bin. Kaya, naglakas loob si Jae Kim na kausapin si Hoon Bin bukas. Di inaasahan, masayang pumayag sila ni B. Sakto, nakita ito ng pinakamagandang babae sa klase. Nagpasya siyang kausapin si Jae Kim. Pagkakain, sinabi niya kay Hoon Bin na di karapat-dapat si Jae Kim sa kanya. Mabilis na sinabi ni Hoon Bin na naawa lang siya kay Jae Kim. Dito, sinabi ng magandang babae na gusto niyang makipag-date kay Hoon Bin. Nang marinig ito, labis siyang natuwa. Nang makitang nagtagumpay ang plano, umalis siya nang may masamang ngiti. Kinagabihan, pag-uwi ni Jae Kim, dali-dali siyang pumunta sa kusina para gumawa ng love lunch para kay Hoon Bin bukas. Matapos ang ilang oras na paghahanda, tapos na rin ang love bento box. Humiga si Jae Kim sa kama, iniisip ang pagtatapat kay Hoon Bin bukas. Sobrang saya niya. Kinabukasan, sumakay si Hoon Bin ng bus papuntang paaralan. Nang biglang preno ang bus, napaupo si Jae Kim sa kandungan ng isang kaklase. Nakita siya ng kaklase at agad siyang itinulak palayo. May halatang pagkadire. 10 minuto ang lumipas, dumating si Jae Kim sa klase. Mauupo na sana siya nang lumapit ang magandang babae. Bago pa magsalita ang maganda, kumuha agad si Jae Kim ng dumplings para sa kanya. Pagkaalis ni Jae Kim, binuksan at sinira ng mga kaibigan ang kanyang love bento. Ang hali, nagtapat si Jae Kim kay Hoon Bin na matagal na niyang lihim na minahal. Di inaasahan, naramdaman ni Hoon Bin na iniinsulto siya, kaya nagsalita siya ng masasakit na salita. Ibinagsak pa ni Hoon Bin sa lupa ang lunchbox na matagal niyang inihanda. Ganoon na lang, nabigo ang unang pag-amin ni Jae Kim. Sa oras na iyon, may grupo ng mga kaklase na dumating para manood. Kinuha pa nila ang kanilang mga cellphone at kinuhanan siya ng video. Alangan ang mukha ni Jae Kim nang humarap sa kamera. Pagkatapos, itinulak siya sa lupa ng mga kaklase niyang lalaki. Umiyak ng malungkot si Jae Kim. Tinanong niya kung bakit nila siya sinaktan ng ganoon. Wala naman siyang ginawang masama sa kanila. Yumuko ang magandang babae, itinuro ang noon ni Jae Kim, at sinabing pangit siya kaya ganoon. Pauwi galing eskwela, nakita ni Jae Kim online ang video ng pagtatapat niya kay Hoon Bin. Sinabi ng mga tao na si Jae Kim ang pinakapangit na nakita nila. Sinabi rin nila na pangit at walang hiya siya. Paano na lang siya papasok sa paaralan sa hinaharap? Dahil dito, hindi na napigilan ni Jae Kim ang kanyang luha. Inisip niya kung kasalanan ba ang pangit, kung ito'y dahilan para mabuli. Naalala ni Jae Kim ang sinabi ng kanyang mga kaibigan. Sabi nila, kung di maganda, dapat may mataman lang siya. Dagdag pa, di raw alam ni Jae Kim ang kanyang lugar. Sa banyo siya nag-isip tungkol sa pagpasok bukas, tiyak ituturo siya. Naisip ni Jae Kim na walang may gusto sa kanya, kaya may napagpasyahan siya. Pumasok si Jae Kim sa elevator, suot ang sirang salamin, at umakyat sa bubong. Pagkatapos, humakbang si Jae Kim at nagkuyom ng mga kamao. Tumingin siya sa lalaking artista sa billboard sa harap niya. Hindi niya napansin na umatras siya ng ilang hakbang. Naisip ni Jae Kim sa sarili na hindi pa siya pwedeng mamatay. Huminga ng ilang beses si Jae Kim at naramdamang malamig sa itaas.
Bigla, may taong tumakbo palapit at hinila siya pabalik. Nahulog ang salamin at napahiga si Jae Kim sa ibabaw ng lalaki. Dahil sa pagkahulog ng salamin at maikli ang paningin, di niya nakita ang mukha. Mabilis siyang tumayo't hinanap ang salamin at tumayo rin ang lalaki. Akala niya may gagawing masama si Jae Kim, kaya pinagalitan niya ito. Gustong magpaliwanag si Jae Kim, pero di siya binigyan ng pagkakataon. Pabalik na sila, pero walang salamin si Jae Kim, kaya wala siyang makita. Nakahawak lang siya sa hagdan at dahan-dahang naglakad. Nasira ulit ang elevator, kaya napilitan silang gumamit ng hagdan. Nadulas si Jae Kim at nahulog sa sahig. Habang nawawalan siya ng pag-asa, bumalik ang binata. Iniabot niya ang kamay at tinulungan si Jae Kim na tumayo. Dahil hindi makakita si Jae Kim, hinawakan niya ang puwet ng bata. Humingi siya ng tawad at sinabing hindi niya sinasadya. Wala ring magawa ang bata. Sa huli, binuhat ng bata si Jae Kim at bumaba ng 20 palapag. Dahil malabo ang paningin, akala ni Jae Kim matanda ang bata. Makalipas ang 10 minuto, nakarating sila sa ground floor. Tinanong ng bata ang gwardya kung sira ang elevator. Sinabi ng gwardya na routine maintenance lang ito. Nang marinig iyon, naguluhan ang bata sandali. Pagkalabas, sumakay si Jae Kim ng taxi pauwi. Ang batang nagligtas kay Jae Kim ay si Suho. Nakita ni Suho si Jae Kim na gagawa ng kalokohan. Kaya itinaya niya ang buhay para iligtas si Jae Kim. Si Kim, na nakaupo sa kotse, ay biglang naalala ang huling sinabi niya sa kanyang ina sa rooftop. Kung narinig iyon ng kanyang ina, tiyak na lubos siyang mag-aalala. Agad na kinuha ni Jae Kim ang telepono at tinawagan ang kanyang ina, ngunit walang sumasagot. Sa oras na ito, lahat sa bahay ni Jae Kim ay sobrang tense dahil may malaking utang ang kanyang ama. Nang umuwi si Jae Kim, nakita niya ang kanyang inang umiiyak. Akala niya'y narinig na ng ina ang mensahe niya, kaya agad siyang yumakap dito. Niyakap din ng ina ang anak na lalaki't babae at sinabing dapat silang mamatay nang magkakasama. Sabi ni Jae Kim, di niya dapat sinabi yon, pero di niya alam na umiiyak pala ito dahil sa utang. Sabi ni Jae Kim, ganito siya ipinanganak ng ina at ang atit bunso niya ay kamukha ng kanilang ama. Siya lang ang kahawig ng kanyang ina, kaya raw siya napakangit. Ilang hindi inaasahang salita ang nagpalito sa lahat. Sabi ni Jae Kim, ayaw na niyang mamatay at gusto nang magparitoke. Bigla siyang binugbog ng kanyang ina. Sinabihan siya ng nanay na umalis agad at wag nang magpagalit pa. Habang nagmamakaawa para sa ritoke, may natanggap siyang video message. Pagbukas at pagkumpara ng before-after makeup pics, gulat na gulat si Jae Kim. Kinabukasan, sobrang makeup niya, di na siya nakilala ng mga kamag-anak. Pagkatapos pumasok siya sa paaralan, nagulat ang lahat ng pumasok si Jae Kim nang may tiwala sa sarili. Pati ang magandang babaeng laging umaangal sa kanya ay nagulat. Kaagad na nagtawanan ang mga kaklase niya. May ilan pang nagmadaling kumuha ng cellphone para mag-record. Napagtanto ni Jae Kim na nabigo siya. At muli, naging katatawanan siya ng mga kaklase. Nang gabing iyon, nangutang ang nanay niya sa lahat ng kilala. Matapos ibaba ang telepono, tumayo ang ina ni Jae Kim at bumalik sa kanyang kwarto. Ngunit nang may marinig siyang tumatawag, "Inay!" Napalingon ng ina. Si Jae Kim pala iyon. Halos atakihin sa puso ang kanyang ina. Akala ng ina ay sinusubukan siyang takutin ni Jae Kim. Pero sabi ni Jae Kim, nagme-makeup lang daw siya. Sabi ni inay, "Di ka nagme-makeup? Nakakatakot ka sa multo." Kaya sinabihan ni inay si Jae Kim na maghugas ng mukha. Doon lang napagtanto ni Jae Kim kung gaano siya kahiya ngayon. Lumapit siya at hinawakan ang kamay ni inay. Humihingi ng lipat paaralan. Sabi ni inay, "Balak ko rin ngang ilipat ka. May utang pala ang ama ni Jae Kim, kaya kailangang ibenta ang bahay." Nang malaman ni Jae Kim na lilipat siya, tuwang-tuwa siya. Nakita ni inay na masaya siya, akala'y dahil mababang karote sila. Sa sandaling iyon, dumating ang nakababatang kapatid ni Jae Kim. Nagulat siya sa mukha ng kanyang ate. Nang bumalik si Jae Kim sa kwarto at tumingin sa salamin, napahanga siya sa magagandang makeup ng mga tao online. Napabuntong hininga si Jae Kim at nagtaka kung saan siya nagkamali. Kinuha niya ang kutsilyo at pinutol ang kanyang alkansya. Kinabukasan, ginamit niya ang naipon at bumili ng maraming cosmetics sa mall. Pagka-uwi, nagtrim siya ng kilay pero aksidenteng naahit ito. Inaliw niya ang sarili, sinabing kailangan din niyang iguhit muli. Kaya niya ito. Susunod, kulot ng pilik mata, guhit ng kilay, at paglalagay ng lipstick. Matapos mag-ensayo, kailangan na lang niyang magsuot ng contact lens. Dahil nagmamadali, nagsuot si Jae Kim ng mask sa kotse. Sakto namang lumabas si Suho. Biglang binuksan ni tatay ang bintana ng kotse, kaya lumipad ang matagal ng tuyong maskara. Sa kasamaang palad, ito'y dumapo sa mukha ni Suho. Natakot si Jae Kim kaya agad nagtago, habang si Suho'y labis na nagalit. Pagkalipat sa bagong bahay, nagpatuloy si Jae Kim sa pag-make-up ngayong araw. Papasok siya sa bagong paaralan,
kaya importante ang unang impresyon. Gusto niyang magmukhang maganda sa pagbaba niya mula sa bahay. Nabigla ang kanyang mga magulang. Ang kapatid na babaeng sasaway sana kay Jae Kim ay napigilan. Matagal na hindi nakapag-react ang kanyang pamilya. Sa paaralan, isang magandang babae ang pumasok sa bakuran. Mga kaibigan, nagulat ang mga kaibigan sa kanyang kagandahan. Bulalas nila na may ganoon kagandang tao pala sa mundo. Ang estudyanteng iyon ay si Jae Kim. Matagumpay niyang nabago ang kanyang hitsura. Kahit sa pasilyo, nagbigay daan ang mga kaklase niya. Nang makita ang lahat ng mata sa kanya, nahiya si Jae Kim. May mga kaklase pang nagbuga ng gatas nang makita siya. Pumunta si Jae Kim sa opisina at nagulat. Dahil sa kanyang magandang hitsura, magalang ang guro sa kanya. Sa oras na iyon, lumapit din ang prinsipal. Sinabi rin niya na sa magandang hitsura ni Jae Kim, tiyak na maganda ang kanyang marka. Ngunit nang tingnan ang report card, natahimik ang prinsipal dahil si Jae Kim pala ang pinakamababa sa lahat ng asignatura. Naguluhan ang guro, saka tumingin at ibinaling ang atensyon sa kapatid ni Jae Kim. Inaliw ng guro si Joo Kyung, sinabing maraming bagay sa buhay ang mas mahalaga kaysa marka. Nang pumasok si Suho, agad sinabi ni Jae Kim na napakagwapo niya. Iniabot ni Suho ang report sa guro. Bigla, naramdaman ni Jae Kim na pamilyar ang boses na iyon. Wala siyang kamalay-malay na ito pala ang nagligtas sa kanya noong isang araw. Dahil naka-makeup si Jae Kim, di siya nakilala ni Suho bilang babaeng nailigtas niya. Nang aalis na si Suho, tinawag siya ng guro at pinasama si Jae Kim sa klase. Sa pasilyo, may babaeng nagtapat kay Suho, kaya bigla siyang tumigil. Ang make-up ni Jae Kim ang aksidenteng napunta sa damit ni Suho. Habang nagsasalita si Suho, iihip sana ni Jae Kim ang make-up, pero natumba ang regalo. Tinakpan ni Jae Kim ang mukha, nag-aalala kung nasira ang kanyang make-up. Pagpasok ni Suho sa klase, may nakakitang may foundation sa kanyang damit. Kaya't hinubad ni Suho ang kanyang polo at nakitang may mansa ng foundation. Agad niyang naisip na si Jae Kim ang may kagagawan nito. Noon, nasa labas si Jae Kim na nag-aayos ng makeup nang lumapit si Suho. Galit na itinapon niya ang kanyang polo sa mukha ni Jae Kim. Inakay ng guro si Jae Kim sa silid-aralan para magpakilala. Natuwa ang mga kaklase sa pagdating ng napakagandang bagong estudyante. Lahat ay nasabik maliban kay Suho. Inayos ng guro ang upuan para kay Jae Kim. Pagkatapos ng klase, kinuyog siya ng mga kaklase at tinanong ang brand ng lip gloss niya. Nang ilalabas na niya ang lip gloss, aksidente itong nahulog sa sahig. Nabigla si Jae Kim sa itsura ng kaklase sa harapan niya. Ipinakilala ng kaklase sa harap ang kaibigan na ito bilang si Sujin. Sabi niya, dati si Sujin ang diyosa ng paaralan, pero ngayon si Jae Kim na. Hinugasan ni Jae Kim ang damit ni Suho sa banyo, pero hindi matanggal ang mansya. Naalala ni Jae Kim na waterproof ang makeup niya, kaya kinailangan niyang kunin ang polo at lumabas. Bigla, nagsalpak siya ng tubig sa mukha ni Suho. Agad humingi ng tawad si Jae Kim at sinabing lalabhan niya ito, pero sinabi ni Suho na itapon na lang. Huwag na, sabi niya. May lumapit na kaklase at pinapunta si Jae Kim para bumili ng siopaw. Narinig ito ni Jae Kim at sinabing bibili siya. Bigla, sinabi ng kaklase na sasama siya. Doon lang naalala ni Jae Kim na iba na siya ngayon. Hindi na siya ang dating Jae Kim na inaapi. Kumain silang tatlo sa cafeteria at naging malapit na magkakaibigan. Pagkatapos, naglaro sila sa arcade. Ito'y kasiyahang hindi pa niya nararanasan dahil pangit siya noon. Walang kaibigan na gustong kasama siya. Ngayon, natagpuan na ni Jae Kim ang tunay na kasiyahan. At mayroon na siyang dalawang mabuting kaibigan. Nang gabing iyon, pumunta siya sa maliit na tindahan para bumili ng horror novel. Nang nakatayo si Jae Kim sa kanyang mga tiptoes para kunin ang libro, may nag-agaw nito. Hindi maiwasan ni Jae Kim na lumapit at agawin ito. Habang nag-aaway sila sa libro, nagkataong naulit ang eksena sa bubong. Nakilala ni Jae Kim si Suho dahil wala na siyang makeup. Hindi siya nakilala ni Suho bilang kaklase. Natakot ng husto si Jae Kim. Nang aalis na siya, hinawakan siya ng boss at pinilit tapusin ang pansit. Wala siyang nagawa kundi kumagat ng malaki. Bigla namang umupo si Suho sa tabi niya. Natakot si Jae Kim at lumayo, baka makilala siya. Doon lang niya napansin na gwapo pala si Suho. Manipis ang mga daliri at gwapo ang mukha. Nang makitang di siya nakilala, kinausap niya si Suho. Nakumpirma ni Jae Kim na di siya nakilala ni Suho. Matapos kumain ng pansit ng mabilis, tumakbo si Jae Kim, pero nahulog ang sapatos, kaya't bumalik siya para kunin ito. Ganun na lang, tumakbo palabas si Jae Kim na nakayapak ang isang paa. Pagka-uwi, kinutya siya ng kanyang nakababatang kapatid. Sinabi rin ng kapatid na malalaman din ang pagpapanggap niyang diyosa na labis na ikinagalit ni Jae Kim. Nalilito si Suho dahil kilala niya ang babaeng ito, pero bakit nagkunwari itong hindi siya kilala?
Hindi niya alam na hindi malinaw na nakita ni Jae Kim ang kanyang hitsura noong nakaraan. Kinabukasan, oras na naman para pumasok sa paaralan. Naglagay si Jae Kim ng makapal na foundation sa kanyang mga talukap mata. Inisip niya na perpektong makeup lang ang paraan para mabuhay at maganda lang dapat para magkaroon ng lahat. Pagkalipas ng isang oras ng pagme-makeup, naging magandang diyosa na si Jae Kim. Habang papasok na siya sa kotse ng ate para sa paaralan, tinanong ng tiyahin ang nanay ni Jae Kim, "Kailan ka nagkaroon ng napakagandang anak?" Dahil dito, hindi alam ng ina kung paano sasagot. Tuwang-tuwa si Jae Kim nang marinig niya ito. Siguro'y naging matagumpay ang kanyang makeup. Pagdating sa paaralan, nag-aalala si Jae Kim na baka makita siya ni Suho. Inisip niya kung makikilala ba siya nito. Nang lumingon si Jae Kim, hindi inaasahang di siya pinansin ni Suho at pumasok sa klase. Dito nakumpirma ni Jae Kim na hindi siya nakilala. Pagkatapos ng klase, bumili si Jae Kim ng cosmetics sa tindahan. Nang pauwi na si Jae Kim, nakita niya ang magandang babaeng nang bully sa kanya noon. Naalala ni Jae Kim ang mga inhustisyang dinanas niya dahil sa kanyang hitsura noong estudyante pa. Sa sandaling iyon, nakita ng magandang babae si Jae Kim. Natakot si Jae Kim at mabilis na tumalikod, kaya medyo naguluhan ang magandang babae. Lumapit ang magandang babae kay Jae Kim, ngunit hindi nila siya nakilala. Kaya't tumakbo palayo si Jae Kim, umiiyak ng todo. May ilang taong nakamotor na humahabol sa isang tao sa harap. Nang lumiko ang motor, nagulat si Jae Kim at nahulog sa lupa. Tumayo siya agad at tinanong kung okay lang ang driver. Medyo nalito si Jae Kim nang makita ito. Nang maabutan siya, agad niyang ibinato ang helmet kay Jae Kim. Mabilis siyang tumakbo palayo. Nakita ni Jae Kim ang habulan, nakatayo siya at nagulat. Makalipas ang ilang sandali, nakulong si Seo Jin sa eskinita. Nang aatake na ang gangster, tumunog ang sirena ng pulis. Wala silang nagawa kundi tumakas muna. Pagkaalis nila, lumitaw si Jae Kim. Siya pala ang nagpatunog ng sirena ng pulis. Nagulat si Jae Kim sa nangyari. Akala niya tumakas din ito. Gusto lang ni Jun tanungin kung sino siya. Pero di inaasahan, natakot si Jae Kim at tumakbo. Walang pakialam si Seo Jin, aalis na sana nang may maisip. Kaya sumigaw si Sejun na ibalik ni Jae Kim ang helmet. Walang narinig si Jae Kim, nakakuha ng libreng helmet. Nag-disguise si Jae Kim para ibalik ang mga libro. Sabi ng tindero, walang tao. Napanatag si Jae Kim. Pagkakuha ng libro, nakasalubong niya ulit si Suho. Agad na nalito si Jae Kim, di alam ang gagawin. Tinanong siya ni Suho bakit di siya bumaba. Nagsinungaling si Jae Kim na naghahanap ng libro. Sabi ni Suho, hanggang kailan siya magkukunwaring di kilala. Pagkarinig nito, labis na natakot si Jae Kim. Sa kanyang kahihiyan, direktang nahulog siya sa bangko at nagkatinginan sila ng ilang minuto. Nagpanik lang sila nang pumasok ang tiyuhin. Itinulak ni Suho si Jae Kim pasulong. Agad namang tumugon si Jae Kim. Tinanong niya kung nakilala ba siya nito noong huli itong pumunta. Sumagot si Suho ng oo, ngunit di alam ni Jae Kim na ang tinutukoy ni Suho ay yung pagtalon niya mula sa bubong. Akala ni Jae Kim na nakita siya nito nang mag-makeup siya para pumasok. Magkaiba pala ang pinag-uusapan ng dalawa. Nang oras na yon, umasa si Jae Kim na mapapanatili ang kanyang sikreto. Inakala ni Suho na tungkol sa pagtalon niya, kaya pumayag siya. Ngunit di kontento si Jae Kim, kaya gumawa siya ng kasunduan at pinapirma kay Suho. Pero tumanggi ito. Maya-maya, may nabanggit silang libro, at nasa kamay pala ito ni Jae Kim. Para makuha ang librong ito, kailangan ni Suho pumirma ng kasunduan at ilibre si Jae Kim ng instant noodles. Sa isang sandaling pagkakamali, napatid ni Jae Kim ang noodles sa kanyang ilong. Nakita ito ni Suho. Tinakpan ang mukha ng unan at pinuna si Jae Kim sa makalat na pagkain. Kinabukasan, kinuha ni Jae Kim ang nadumihang shirt ni Suho, nilabhan, at inihanda para ibalik. Dinala rin niya ang nobela, hindi alam na kung ibibigay niya ito kay Suho. Malalaman ang tunay niyang pagkakakilanlan dahil hindi alam ni Suho na siya ang babaeng tumalon sa gusali. Sa paaralan, iba ang hitsura niya kumpara sa walang makeup, kaya hindi siya nakilala ni Suho. Pagdating sa paaralan, tinupad ang pangako at inihanda ang aklat, kaya labis na nalito si Suho. Nang sandaling iyon, lumapit si Sujin at sinabi kay Suho na pinatawag siya ng guro sa opisina. Pagkaalis ni Suho, tinanong ni Jae Kim ang kaklase sa harap niya tungkol sa relasyon ni Sujin at Suho. Sinabi ng mga kaklase na parang magkaibigan ang kanilang mga magulang. Sa tanghalian, nang kakakain pa lang ni Jae Kim, narinig niya ang usapan ng mga kaklase tungkol sa kanya. Sabi nila, para siyang diyosa at napakaganda niya kahit kumakain lang. Pagkarinig nito, ibinaba ni Jae Kim ang malaking piraso ng karne. Hinati ito gamit ang kutsilyo at kumain ng maliliit na piraso. Sa tanghalian, kinuha ni Jae Kim ang kanyang polo at nobela at hinanap si Suho. Inalis niya ang headphones nito at sinabi na sumunod sa kanya sa bubong. Akala ni Suho ay may gusto sa kanya si Jae Kim, kaya sumama siya sa bubong. Bago pa makapagsalita si Suho, sinabi ni Jae Kim na walang tao roon. Tapos sinabing siya ang naghugas ng uniform nito. Kinuha ni Suho ang bag at tinanong si Jae Kim kung gusto niya ito. Nalito si Jae Kim nang marinig iyon.
Paliwanag ni Jae Kim, ilang araw pa lang silang magkakilala, pero inakala ni Suho na gusto niya ito, kaya naging delusyonal. Pagkatapos ay umalis siya nang hindi lumilingon. Doon lang napagtanto ni Jae Kim na di pa rin nakilala ni Suho ang kanyang mukha nang walang makeup. Naalala niya ang libro kanina kung saan nagpasalamat siya kay Suho, kaya nagmadaling hinabol niya ito. Matapos ang isang habol, naabutan din ni Jae Kim si Suho. Hinawakan niya ang bag at sinabing mali ang nabigay, pero di ito ibinalik ni Suho. Nalito si Jae Kim at hindi alam ang gagawin. Bigla siyang nagkaroon ng ideya. Sinabi niya kay Suho na may mga sanitary napkin sa loob. Naninigas ang buong katawan ni Suho. Tumakbo agad si Jae Kim papunta sa banyo. Hindi niya alam kung anong sikreto ang gustong itago ni Suho sa kanya. Nakilala na ba niya si Suho noon? Dahil dito, labis siyang nalito. Sa bus, may bastos na umupo sa tabi ni Jae Kim. Nakitang tulog ito, kinuha niya ang cellphone pero napansin ng kaklase. Agad na lumapit si Sujin at sinampal siya. Habang nagpapaliwanag si Sujin, tinulak siya ng lalaki at tumakbo. Hindi nagdalawang isip si Sujin na bumaba at habulin siya. Hinabol niya ang bastos hanggang sa dulo. Nagulat ang mga estudyante sa paghabol ni Sujin sa lalaki. Dahil hindi makahabol, ginamit ni Sujin ang huling diskarte. Kinuha niya ang bag, ipinaikot, at inihagis ng tuwid. Sa ganitong paraan, nasakop ang lalaki. Nang dumating ang pulis, pinakawalan siya ni Sujin at sumakay ulit. Pinalakpakan siya ng lahat at naging tagahanga si Jae Kim. Pagdating sa paaralan, habang naglalakad si Jae Kim sa campus kasama ang mga kaibigan, biglang may motorsiklo na humarurot papunta sa kanila. Nang tanggalin ng lalaki ang kanyang helmet, bigla na lang bumalik ang mga alaala ni Jae Kim. Naisip ni Jae Kim, bakit kaya ganito katindi ang pagkakataon? Sa sandaling iyon, sinabi ng kaklase sa tabi niya na ang pangalan nito ay Han Seo-jeon. Kilala sina Seo-jeon at Suho bilang pinakapugi ang mga lalaki sa paaralan. Saan man pumunta si Suho, agad na nagkukumpulan ang mga babae. Isang tingin lang niya, kikilig agad ang mga babae. Ganoon din si Seo-jeon. Saan man siya magpakita, siguradong may grupo ng mga tagahanga sa paligid. Kahit mag-shampoo lang sila, halos himatayin ang mga babae sa kagwapuhan. Pero si Jae Kim, sobrang takot ang naramdaman. Ang mas nakakagulat, si Seo-jeon pala ay kaklase rin niya. Ilang araw siyang hindi pumasok dahil sa isang bagay. Nakita lang ni Seo-jeon na dumiretso siya kay Jae Kim at sinabihang umupo sa tabi ni Suho dahil upuan niya yun. Mabilis na ipinaliwanag ng guro na hindi maganda ang paningin ni Jae Kim, kaya doon siya umupo. Pagkatapos, personal na inayos ng guro ang upuan para kay Seo-jeon. Nahiya si Jae Kim at nagsorry, pero di siya pinansin ni Seo-jeon. Bigla, parang pamilyar kay Suho si Jae Kim, parang nakita na niya ito dati. Pagkatapos ng klase, may grupo ng gangster na nanggulo kay Seo-jeon, pero bilang boss ng paaralan, di siya natakot at nag-usap sila sa eskinita. Nang malapit nang magsimula ang away, galit na lumapit si Seo-jeon at sinigawan sila. Lumabas na mga junior pala niya silang lahat. Yun pala, eksena lang yon para salubungin ang pagbabalik ni Seo-jeon. Oras na ng klase, humingi ng survey report ang guro. Inilagay sa grupo sina Seo-jeon at Sujin, habang sina Jae Kim at Suho naman ay magkasama. Tinanong ni Sujin si Seo-jeon kung kaya niya gawin to. Akala ni Seo-jeon photoshoot ito, kaya't proud niyang sinabi na dating model siya. Lahat ay natahimik nang marinig yon, at si Jae Kim sa tabi niya ay tila nahihiya. Ayaw niyang makita siya ni Suho, pero umupo ito sa tapat niya. Nakayuko si Jae Kim sa buong klase. Pagka-uwi, nakahiga si Jae Kim sa kama nang biglang tumunog ang telepono. Nang sagutin niya, nalaman niyang si Suho pala ito. Nagulat si Jae Kim at tinanong kung paano nalaman ni Suho ang numero niya. Malabo lang sinabi ni Suho na may nagsabi sa kanya, at may ibibigay ba raw si Jae Kim? Agad tumingin si Jae Kim sa paper bag sa mesa at nag-usap sila na magkita sa Park Cafe. Dahil dito'y nagduda si Jae Kim. Di niya alam kung sino tinatawag ni Suho, siya ba na walang makeup o meron. Hindi rin alam ni Jae Kim kung ano ang dadalhin. Sa ngayon, iniisip niya ang eksena kapag nakipagkita siya kay Suho. Kung alam ni Suho na siya ang babaeng may tigyawat mula sa tindahan ng comics, tiyak na magagalit siya dahil naloko siya. Nalito si Jae Kim at hindi alam ang gagawin, pero bigla siyang nakaisip ng magandang paraan. Para hindi makita ni Suho ang kanyang tunay na mukha, nagsuot ng helmet si Jae Kim at lumabas ng hating gabi. Tinanong siya ni Suho kung bakit siya nakasuot ng helmet. Sabi ni Jae Kim, para sa kaligtasan. Kung hindi, kapag nahulog siya sa bisikleta at nasira ang mukha, magiging napakadelikado. Wala namang pakialam si Suho at sinabihan siyang kunin agad ang mga gamit. Pero hindi alam ni Jae Kim kung libro o uniforme ang tinutukoy ni Suho, kaya sinadya niyang sabihing hindi niya ito mahanap. Mabuti na lang at sinabi ni Suho na ibigay ang comics, kaya nakapaghanda agad si Jae Kim. Pagkaabot niya ng libro, agad na tumalikod si Suho at umalis. Sa oras na iyon, sinabihan siya ni Suho na uminom ng mainit na tubig bago umuwi. Para hindi makilala, napilitan si Jae Kim na umupo lang doon. Tinanong siya ni Suho kung gusto niyang magsuot ng helmet para uminom. Sabi ni Jae Kim, ayos lang daw gumamit ng straw. Nagtaka si Suho kung hindi ba siya naiinitan. Alangan, sinabi ni Jae Kim na presko, di alam na lahat nakatingin sa kanya. Wala ring magawa si Jae Kim. Walang makikilala sa kanya dahil naka-helmet pa rin siya. Naramdaman ni Suho na kakaiba si Jae Kim ngayon. Naisip ni Jae Kim na baka makilala siya, kaya nagsinungaling na pupunta ng CR.
Sa CR, natakot si Jae Kim sa kapatid na naghuhugas ng kamay. Bumalik si Jae Kim sa upuan at tinanong si Suho kung paano niya nalaman ang numero niya. Sinabi ni Suho na nalaman niya ito sa nagbebenta ng comics. Para hindi malaman ni Suho, uminom si Jae Kim ng maraming tubig at nagsalita ng kaunti. Maya-maya, nagbisikleta siya pauwi at natulog. Napabuntong hininga si Jae Kim at sinabing lalayo siya kay Suho bukas. Kinabukasan, ibinalik niya ang malinis na uniforme kay Suho at tumakbo ng walang imik. Ngunit dahil dito, naapakan siya ni Seo Jun. Nang babalik na si Seo Jun sa klase, naalala niyang kinuha ni Jae Kim ang helmet niya. Sa klase ng PE, habang naglalaro ng soccer, may bolang lumipad palabas. Gusto itong kunin ni Jae Kim, pero naapakan siya ni Seo Jun. Sinabi ni Seo Jun na kinuha niya ang helmet niya. Diba? Hindi alam ni Jae Kim kung paano sasagot, kaya itinuro na lang niya ang isang direksyon. Mayabang na sinabi ni Seo Jun na huwag siyang lokohin. Bigla na lang, pagkatapos niyang magsalita, may lobong lumipad sa ulo ni Seo Jun. Kinuha ni Jae Kim ang lobo at sinabing ibabalik niya ang helmet bukas. Nang tatalikod na siya, natisod ang kaliwang paa niya sa kanan at nahulog siya. Tahimik nang ngumiti si Seo Jun. Nakita lang niya si Jae Kim na dumadaan. Nakaramdam si Jae Kim ng matinding kawalan ng pag-asa. Tinulungan siya ng kaklase niya na tumayo. Nakita si Suho na paalis. Bumuntong hininga si Jae Kim. Naisip na mas mabuti ito. Ngayong araw ang kaarawan ni Suha. Nagkalat ng mga bulaklak sa sahig ang nobyo ni Suha. May namatay na tsaa. Sa pagkakataong ito, pumasok din si Suha sa silid-aralan. Nang makita ang eksena, sobrang saya niya at natuwa. Nang hahalikan na sila, itinapon ng lalaki ang cake, tumama sa mukha ni Jae Kim. Sinabihan siya ng mga kaklase na maghugas ng mukha. Pero kung huhugasan niya, makikita ang kanyang walang make-up na mukha. Kaya nag-spread si Jae Kim ng braso para di siya mahawakan ng kahit sino. Kinuha niya ang bag at nagmadaling tumakbo papasok sa banyo. Mabilis siyang tumakbo, kaya natulak niya si Seo Jun nang di sinasadya. Nang pumasok si Jae Kim sa banyo, may nakita siya sa loob, kaya binuksan niya ang katabing pinto at natuklas ang banyo ng lalaki ito. Sa oras na yon, tumakbo rin ang grupo ng mga kaibigan sa likod niya. Gusto siyang tulungan ng mga kaklase pero itinulak niya sila palayo. Maya-maya, naghugas si Jae Kim ng mukha at pumasok sa klase ng walang makeup. Nakita ng mga kaklase ang mukha niyang puno ng tigyawat. Kinutya nila siya at nagsabi ng maraming masakit na salita. Luha ng sama ng loob ang namuo sa sulok ng kanyang mga mata. Imahinasyon lang pala ang nangyari, pero ano na ang gagawin niya? Sa sandaling iyon, may binatang lumitaw. Hinubad ng binata ang jacket at tinakpan ang ulo ni Jae Kim sa harap ng lahat. At siya si Suho. Nagkatinginan ang dalawa at dumiretso sa banyo. Pumunta sila sa banyo ng guro. Pagkatapos mag-ayos, bumalik sa klase si Jae Kim. Nakita ang seryosong mukha ni Suho. Naisip ni Jae Kim na baka nakita siya nito nang walang makeup at tinulungan siyang itago ito. Pagkatapos ng klase, hinanap ni Jae Kim ang kapatid at ikinuwento ang nangyari. Naramdaman din ng kapatid na natuklasan ni Suho ang sikreto niya. Kung hindi, bakit siya poprotektahan? Medyo nalilito si Jae Kim kung bakit niya iyon ginawa. Sabi ng kapatid, gusto nitong hanapin ang kahinaan niya para gawing dahilan sa pang-aapi. Dahil dito, medyo natakot si Jae Kim. Pagbalik sa klase, naisip ni Jae Kim na baka maghiganti si Suho. At madalas siyang magkaroon ng mga guni-guni. Sa pasilyo, naiisip niya si Suho bilang vampira, laging humihingi ng paghihigante. Dahil dito, lubhang nalilito si Suho. Pagkatapos ng klase, akala ni Jae Kim makakatakas na siya kay Suho. Pero tumawag si Suho sa kanya. Hiniling ni Suho na magkita sila sa tindahan ng comics. Bago pa sumagot si Jae Kim, ibinaba na nito ang tawag. Alam ni Jae Kim na hinahanap siya ng walang makeup, kaya pumunta siyang ganoon. Binigyan siya ni Suho ng tissue bilang pasasalamat sa comics. Sinabi rin niyang may kaklase sa Saebom High na kamukha niya. Mahinahon na sinabi ni Jae Kim na karaniwan lang ang mukha niya. Pero sa totoo lang, takot na takot siya. Sa harap ng panggigipit ni Suho, patuloy siyang nagdahilan. Sa wakas, natuklasan ni Suho ang totoo. Sinabi niyang napakahina ng acting skills niya. Tinanong niya kung siya nga ba si Jae Kim. Kahit kaklase niya, ayaw pa ring umamin ni Jae Kim. Sinabi pa niyang pinsan niya raw ang Jae Kim na yon. Magkamag-anak daw sila, pero paano maniniwala si Suho sa ganitong kahibangan? Sa sandaling ito, dumating ang ina ni Jae Kim sa tindahan ng libro at sinigawan siya. Alam ni Jae Kim na nahuli siya, kaya umamin siya at tinanong si Suho kung ano kaya kung bigla na lang nawalan ng ilaw at tumakbo siya. Pagka-uwi, sobrang desperado ang pakiramdam ni Jae Kim. Nalungkot siya na napakahirap ng buhay niya. Hindi inasahan ni Jae Kim na matagal nang alam ni Suho ang tunay niyang pagkatao. Noong ibinalik niya ang polo, nakita na niya ang comics sa loob nito. Si Jae Kim ay nasa napakabigat na sitwasyon. Bigla niyang nakita ang kapatid na naglalaro, isang taong mas gugustuhing mamatay kaysa sumuko. Agad itong nag-udyok ng inspirasyon kay Jae Kim. Kinabukasan, iba ang ayos ni Jae Kim, pero sinabihan siya ng ina na tanggalin ang makeup bago umalis. Pero hindi pinansin ni Jae Kim ang sinabi ng kanyang ina. Ngayon, kailangan niyang harapin ang isang tao.
Pagdating sa paaralan, hinanap niya agad si Suho. Hindi siya maaaring matalo dahil nakita siya ni Suho nang walang makeup, kaya pumunta siya roon na may aura ng pagpatay. Tinipon ni Jae Kim ang lahat ng kanyang lakas at naging sigunara na nan. Nagbabago rin ang paligid. Hinugot niya ang espada, nagpapakitang wala ng atrasan. Sinundan niya ang demonyo at sinabi kay Suho na kapag nagsabi siya tungkol sa makeup niya, magbabayad siya. Sa kritikal na sandali, naglabas si Suho ng isang pulseras at ipinakita sa kanya. Nang makita ni Jae Kim ang pulseras, agad siyang lumuhod sa harap ni Suho. Nagmakaawa siya na huwag sabihin ang tungkol sa kanyang mukha, pero sabi ni Suho, "Bakit kita pakikinggan?" Sabi ni Jae Kim na kung itatago niya ang sikreto, gagawin niya ang anumang gusto nito. Hindi inaasahan, pumayag si Suho. Sa sandaling iyon, naisip ni Jae Kim na si Suho ay parang anghel na tagapagbantay niya. Pagbalik sa silid-aralan, naramdaman ni Suho na sobrang liwanag sa labas. Agad na pumunta si Jae Kim para isara ang mga kurtina. Habang nasa klase, biglang nakatanggap si Jae Kim ng text mula kay Suho. Sabi niya uhaw na uhaw daw siya. Kaya nagsinungaling si Jae Kim sa guro na masakit siya niya at daling lumabas. Ikinatawa ng mga kaklase. Makalipas 1 minuto, tumakbo siya dala ang tubig at ibinigay kay Suho. Kahit sobrang inis siya, pinilit pa rin niya ang matamis ng ngiti. Maya-maya, nakatingin si Sojin sa salamin nang mabangga si Jae Kim. May dalang maraming homework books. Nang aalis na siya, hinarang siya ni Sojin at tinanong bakit di ibinalik ang helmet. Doon lang naalala ni Jae Kim ang helmet at sinabing ibabalik niya bukas. Sabi ni Sojin, kung di niya ibabalik bukas, di niya palalampasin. Doon lang nakatakas si Jae Kim. Dinala ni Jae Kim ang homework ni Suho sa opisina, tumakbo pabalik sa klase at agad na nagulat na tapos na ang misyon. Nang mabasa ni Suho ang nilalaman, hindi niya napigilan ang pagtawa. Pag-uwi ni Jae Kim, hinanap niya ang helmet pero nabenta na pala ng kapatid, kaya hinabol at binugbog niya ito. Tumigil lang sila nang dumating ang kanilang ina. Maya-maya, nakatanggap si Jae Kim ng text mula kay Suho na pumunta sa tindahan ng comics para kunin ang libro at dalhin sa amusement park sa loob ng 10 minuto. Dahil sa pagmamadali, hinalikan niya ang kapatid at sinabi, "Magbati na tayo," para makalabas ng bahay. Kahit tumutol ang nanay niya, tumakbo pa rin siya palabas. Pumunta siya sa tindahan ng comics at nakitang kakahiram lang ng isang bata ng libro. Agad na tinanong ni Jae Kim ang bata kung pwedeng hiramin ang libro. Sa kabilang dako, naghihintay pa rin si Suho kay Jae Kim. Sa oras na to, bumibili si Jae Kim ng ice cream para suhulan ang bata na ibalik ang libro sa kanya. Bigla siyang nakatanggap ng text mula kay Suho na 10 minuto na raw ang lumipas. Wala nang choice si Jae Kim, kundi sumugal, kaya hindi natuwa ang bata. Sabi ng bata, di na niya ipapahiram, kaya napilitan siyang sumayaw ng zombie para mapasaya siya. Nakita to ni Suho na dumating din maya-maya. Nakuha rin ni Jae Kim ang libro. Agad niyang hinanap si Suho. Pagkapaliwanag, isinuksok niya ang libro sa kamay ni Suho at nagpaalam. Kinabukasan, hinanap ni Jae Kim si Seojon para pag-usapan ng helmet. Tapos, nilagay niya ang papel sa bulsa nito at sinabing basahin pag umalis na siya. Akala ng mga kaibigan love letter yon at sinabing di nagbago ang alindog ni Seojon. Pero pagbukas niya, tungkol pala sa nawawalang helmet ang nakasulat. Nanginginig ang mga kamay niya sa galit. Sa oras na yon, gusto ring makita ng mga kaklase niya, pero ayaw ni Seojon mapahiya, kaya sinabi niyang katulad lang to ng dati. Pagbalik ni Jae Kim sa silid-aralan, itinuro siya ni Suho. Malapit nang magsimula ulit ang bangungot. Nang hapon na yon, tinawag ni Suho si Jae Kim sa bubong para kumain. Bigla na lang kumatok si Suho sa mesa. Ang pakay pala niya ay ipasali si Jae Kim sa talent show ng paaralan para matapos ang misyon. Araw-araw nagsanay ng husto si Jae Kim. Maya-maya, oras na para pumili ng karakter. Nakainom ng maraming tubig si Jae Kim, kaya napilitan siyang magbanyo. Pagkatapos, tumingin siya sa salamin para palakasin ang loob. Pagdating ni Jae Kim sa pinto ng audition, wala ng tao. Inakala niyang pumasok na sila, kaya binuksan niya ang pinto. Ibinaba niya ang mikropono at cellphone bago nagsimulang sumayaw. Nalilito ang mga guro sa audience sa nangyayari. Binuksan ni Suho ang pinto at nakita ang eksena. Si Jae Kim ay sumasayaw ng walang kaalam-alam. Nang bumukas ang ilaw, nalaman niyang mali ang napuntahan. Natigilan ang buong audience at tumingin kay Jae Kim. Nahiya siya at tumakbo palayo. Napangiti si Suho nang makita niya iyon. Pag-uwi, pinagalitan siya ng ina tungkol sa pag-aaral. Maya-maya, bumili ng helmet ang kapatid, di pinansin ni Jae Kim. Nakatanggap si Jae Kim ng text mula kay Suho para sa comics. Kaya tumakbo si Jae Kim sa tindahan ng comics. Paglabas niya, umulan na. Tumigil siya sandali bago tumakbo sa ulan. Sa kasamaang palad, nakasalubong siya ng mga siga sa barbecue restaurant. Minura nila si Jae Kim. Sinabi rin ng siga na sobrang pangit niya kaya tumakbo siya para takutin ang mga tao. Kahit patuloy na humihingi ng tawad si Jae Kim, hindi pa rin siya tinigilan.
Hindi lang hindi pinigilan ng mga tao si Siga, pinagtawanan pa nila si Jae Kim. Nang lumimping lumapit si Jae Kim, nakita ni Suho ang sugat sa binti niya. Tinanong niya si Jae Kim bakit hindi gumamit ng payong sa ulan. Akala ni Jae Kim, pinapabili siya ng payong, kaya galit na tinanong si Suho kung wala bang magawa. Bigla, lahat ng hinanakit ay bumaha sa isipan ni Jae Kim. Sabi ni Jae Kim, hindi niya kasalanan na pangit siya. Bakit daw sobrang galit sa kanya ang lahat? Nakitang umiiyak si Jae Kim, kaya hinubad ni Suho ang Amerikana at isinuot sa kanya. Pagkatapos, tumakbo si Suho sa ulan. Pagkabili ng gamot, bumalik siya agad, nakita pa siya ni Seo Jun na dumadaan. Pagdating sa lumang lugar, wala si Jae Kim kaya sumigaw si Suho sa pag-aalala. Nang lumingon siya, nakita niya si Jae Kim na nakaupo sa labas. Tumakbo si Suho kay Jae Kim at maingat na ginamot ang sugat nito sa binti. Hindi pala alam ni Jae Kim na tinatawag siya ni Suho para lang mapansin. Nakita ito ni Seo Jun, nagalit at umalis sakay ng kanyang motor. Kinabukasan, nakita ni Seo Jun sina Jae Kim at Suho na naglalandian ulit. Hindi na nakatiis si Seo Jun, kaya galit na lumapit kay Suho. Walang imik si Seo Jun, itinapon lang ang pagkain ni Suho at umalis. Dumiretso si Seo Jun at umupo sa tabi ni Jae Kim. Akala ni Jae Kim dahil sa helmet, pero gusto lang pala niyang kumain kasama. Sa tagpong ito, hindi na napigilan ni Suho ang sarili. Galit siyang sumugod at hinila pataas si Seo Jun. Ang dahilan ay dahil din kay Jae Kim. Direktang ibinagsak ni Seo Jun si Suho. Tumayo si Suho para lumaban ngunit hindi pa rin kaya. Pero muli siyang inudyok ni Seo Jun. Nang aatake na si Suho, dumating ang guro kaya tumigil ang away. Hindi nagtagal, kumalat ang balitang ito sa buong paaralan. Nagsimulang mag-away ang dalawang pogi dahil kay Jae Kim. Tinanong din ng mga kaklase si Jae Kim kung sino sa dalawa ang gusto niya. Sobrang napahiya si Jae Kim sa sitwasyon. Sa tulong ni Suho, umalis ang lahat, pero patuloy pa rin kumalat ang chismis. Para maiwasan ito, ipinakilala ng mga kaklase si Jae Kim sa mga lalaki. Nagkataong napadaan si Suho at narinig ito, at agad silang nagkasundong magkita. Nauna si Suho at umupo sa huling hilera, sa pinakamaliit na bahagi. Nagpatuloy ang pelikula, pero nakatingin lang si Suho sa dalawang nasa harap niya. Bigla niyang nakitang may ginagawa sila, at hindi na niya ito natiis. Kaya naman, tinawid niya ang mga hadlang para makalapit sa kanila. Pagkatapos niyang paghiwalayin sila, nalito si Suho sa nangyari, namimiss niya talaga ang taong iyon. Narinig ni Jae Kim ang ingay at lumingon. Dumiretso si Suho sa bisig ng lalaking mahaba ang buhok. Dahil dito nakaiwas siya sa tingin ni Jae Kim. Pagkatapos ng pelikula, nag-set ng susunod na date ang lalaki. Agad pumayag si Jae Kim. Bago umalis, hinimas ng lalaki ang buhok niya. Pagtingin ni Jae Kim, bumangga si Suho sa billboard. Pag-uwi ni Jae Kim, may text siya mula sa lalaki. Nag-sorry siya kay Jae Kim. May girlfriend pala siya. Kaya nag-text siya para mag-apologize. Labis na nadismaya si Jae Kim dito. Bagong simula pa lang, tapos na agad. Pagkaalis ni Jae Kim, may kasamang babae ang lalaki. Kaya sinundan ni Suho ang lalaki sa banyo. Matapos bantaan ni Suho, nag-text ang lalaki na ayaw na niyang makita si Jae Kim. Kinabukasan, pagpasok ni Seo Jin sa paaralan, nadaanan niya si Jae Kim sa motor. Natakot si Jae Kim kaya napunta ang lipstick sa ilong na ikinagalit niya. Huminto si Seo Jin at tinanong kung sila na ba ni Suho. Umiling si Jae Kim at sumagot ng hindi. Tiningnan ni Seo Jin ang hitsura niya at naisip na hindi nga talaga. Dahil dito, mukhang nalito si Jae Kim. Maya-maya, nagsimula na ang klase. Pinasagot ng guro sina Suho, Sujin, at Jae Kim sa harap. Nagtaas ng kamay si Seo Jin at tumingin kina Sujin, Suho, at Jae Kim. Umiling si Seo Jin at tumanggi. Talagang imposible raw. Tuwing may pagsusulit si Jae Kim, isang punto lang nakukuha, kaya wala talaga siyang alam. Gusto niyang tulungan siya ni Suho. Tumingin si Suho sa kanya pero hindi pinansin. Maya-maya, tapos na sina Sujin at Suho. Si Jae Kim na lang natira, walang masulat. Sa pagkakataong ito, lumapit ang guro at sinabing iba ang mga tanong, kaya walang silbi ang pagsilip sa sagot ng iba. Dahil dito, direktang natawa si Seo Jin. Nakita ng guro na masayang tumatawa si Seo Jin, kaya pinasagot siya. Masayang bumalik si Jae Kim sa upuan, pero si Seo Jin ay katulad niya. Pareho silang pinakamahinang estudyante sa klase, kaya hindi makasagot. Pagkatapos ng klase, pumunta si Jae Kim sa tindahan ng kanyang ina para tumulong. Bigla, dumating din sa tindahan si Seo Jin at ang kanyang ina. Sobrang nataranta si Jae Kim nang makita si Seo Jin. Nagtataka siya kung bakit ito nandito. Kapag walang makeup, ayaw niyang makita ng iba. Nakita ng ina ni Jae Kim si Seo Jin, pinuri ang kagwapuhan at gustong ipakilala ang anak. Nang marinig ito ni Jae Kim, natakot siya at tumalon sa kama. Hindi inaasahan, dahil sa bigat niya, bumagsak ang kama. Ginamit niya ang pinakamahinhing postura para humarap sa lahat. Mukhang may natuklasan din si Seo Jin. Tiningnan niya ng mabuti at nakitang si Jae Kim pala. Lumabas na matagal ng magkaibigan ang kanilang mga ina. Kumuha si Seo Jin ng 1999 na litrato ni Jae Kim. Hindi na nakatiis si Jae Kim. Hiniling niya sa ina na pauwiin na siya. Sabi ng ina, tatakutin mo ang tao sa gabi. Maghugas ka ng mukha. Hawak pa rin ni Seo Jin ang litrato ni Jae Kim.
Para di malaman ng kaklase, nag-makeup ulit si Jae Kim. Tinanong ng ina ni Seojin kung magkaklase sila. Malapit siguro ang relasyon ninyo, no? Natahimik si Jae Kim. Sabi ng ina ni Jae Kim, magiging maayos na ang lahat. Inanyayahan pa ng ina si Seojin na kumain sa bahay. Mabilis na sinabi ni Jae Kim na may cram school siya bukas. Biglang sinabi ni Seojin na may pupuntahan si Jae Kim bukas. Pagkasabi pa lang nito, direktang pinagsabihan si Jae Kim ng kanyang ina. Pinuri ng ina ni Seojin si Jae Kim sa pagiging matured, di tulad ng anak na laging nakamotor. Dahil di pa nakasakay si Seojin kamakailan, nagkatsansa si Jae Kim maghigante. Sinabi niya sa ina ni Seojin na araw-araw itong sumasakay. Gusto lang siya patahimikin ni Seojin, pero itinulak niya ito at nagpatuloy. Sabi ni Jae Kim, mabilis daw magpatakbo si Seojin, muntik na siyang mabangga. Tinanong ng ina ni Seojin si Jae Kim kung makikita mo siya sa motor, ipaalam mo sa akin. Sabi ni Jae Kim, tatapusin ko ang misyon. Kinabukasan, dumating ang pagkakataon. Mabilis na inilabas ni Jae Kim ang phone niya at kumuha ng litrato. Nang makita to ni Seojin, inilabas din niya ang kuha niya kagabi at binantaan si Jae Kim. Sinabi niyang burahin lahat ng litrato niya kung hindi ipapakita niya sa buong klase. Aksidenteng nakita ni Suho ang dalawang naghahabulan. Pagkatapos, sinabihan ni Suho si Jae Kim na tumigil sa kaguluhan at mag-extra class na lang kung may oras siya. Nakita ni Jae Kim si Sojin at grupo na nakatingin sa cellphone, kaya inakala niyang nailik ang larawan niya. Nakita niya ang susi ng motor ni Sojin. Hinablot niya ito ng walang imik at tumakbo. Nang makita ito ni Sojin, hinabol niya agad at nahuli si Jae Kim. Sa wakas, lumabas din si Suho. Ganoon na lang, hinila ng dalawa ang kanyang mga braso. Tumingin si Jae Kim kay Sojin, kay Suho, tapos galit na kumawala sa hawak nila. Ayaw ni Jae Kim na maulit ang away ng dalawa sa harap niya. Sa huli, siya ang napasama, kaya ibinalik ang susi kay Sojin at pinaalis si Suho. Matapos sabihin, yon, itinulak ni Jae Kim ang dalawa at mabilis umalis. Pagkatapos ng exam, nagpasya silang magkaraoke. Sumayaw at kumanta si Sojin, pero si Suho lang ang nakaupo roon na tulala. Tapos nakita niya ang mapuputing hita ni Sojin. Nahiya siya kaya kumuha ng unan at inilagay sa mga hita nito. Pagkalabas ni Jae Kim sa banyo, naakit siya sa kanta sa kabilang kwarto. Tumingin siya sa bintana at nakita ang motor ni Sojin. Bumaba siya para gantihan si Sojin, sinipa ang motor, pero nakita siya nito. Tinanong niya kung anong ginagawa nito. Sinabi niyang hindi niya hinawakan ang motor. Sinabi ni Sojin kay Jae Kim na akala niya ay bulag ito. Bigla niyang nakita ulit si Suho. Para di mag-away, agad hinila ni Jae Kim si Sojin palayo. Hindi inaasahan, may nakasalubong silang grupo ng mga siga. Naalala ni Jae Kim ang huling pagkabugbog ni Sojin sa grupong to. Sinabihan siya ni Sojin na mauna na. Sabi ni Jae Kim, kahit di siya marunong ng martial arts, di niya kayang iwanan ang mga kaibigan. Kaya hinila ni Jae Kim si Sojin at tumakbo palayo. Sakto, nakita ni Suho ang eksena. Kaya hinabol niya si Jae Kim, nag-aalala na baka mabuli ito. Matapos ang habulan, nakatakas sina Jae Kim at Sojin sa mga gangster. Pero naabutan ni Suho ang mga gangster. Nalaman din nila na nag-aaral si Suho sa Seobam High School. Nang aalis na siya, pinigilan ng gangster si Suho. Akala niya pinadala ni Sojin si Suho, kaya nag-away sila. Marunong si Suho ng taekwondo, kaya di siya natakot sa kanila. Pero di niya kaya labanan ang maraming tao. Napagtulungan si Suho at nasuntok din siya. Bago pa dumating ang pangalawang suntok, dumating ang pulis, kaya naiwasan ang trahedya. Sa kabilang dako, handa nang umuwi si Jae Kim sakay ng motor ni Sojin. Maya-maya, dinala siya ni Sejun sa tindahan ng comics. Di inaasahan, naroon din pala si Suho. Nang makita ni Jae Kim ang pagkikita nila, nabagabag ang puso niya. Naisip din niya na marahil mag-asawa sila noon sa nakaraang buhay. Sa klase, hinila ni Suho si Jae Kim, pinaupo sa tabi niya, at binigyan ng mango juice ang kaklase. Pagkatapos ay binigyan niya ito ng isang bote ng strawberry juice. Hindi na intindihan ni Jae Kim ang kilos ni Suho, pero ngumiti pa rin siya sa klase. Hawak ni Jae Kim ang bote ng strawberry juice at muling tumingin kay Suho. Dahil sa kagwapuhan nito, napangiti si Jae Kim nang hindi namamalayan. Sa tanghalian, umupo si Sojin sa tabi ni Jae Kim, pero sinabihan siyang lumayo. Sabi ni Sojin, maliban dito, kaya niyang bigyan ng kasiyahan si Jae Kim. Kinain niya ang paboritong fried pork ni Jae Kim na ikinainis nito. Pumalakpak si Sojin, at agad, 2 malaking plato ng pritong karne ang inihain sa harap niya. Ilang estudyante pa ang naglabas ng cellphone para kunan ng litrato ang eksena. Ibinalik ni Jae Kim ang susi kay Sojin, ngunit sinabi nitong wala ng silbi dahil nakaparada na sa harap ng bahay niya. Nagulat siya sa mga salitang narinig. Nagalit si Sojin ngunit hindi niya ipinakita. Nang pumunta si Jae Kim sa banyo, may kaladkad siyang mahabang toilet paper sa likod. Nakita ito ni Sojin, tinapakan niya, at tinawag pa siyang unggoy na may mahabang buntot. Nang makita ito ni Jae Kim, labis siyang nahiya kaya mabilis niyang ibinalot ang papel.
Sa sandaling iyon, may kaklaseng aksidenteng nabangga sa kanya at naghiyawan ang mga kaklase. Nakita rin ni Suho ang pangyayaring ito. Agad na itinulak ni Jae Kim si Sojin, sinisi siya sa pagkahulog at tumakbong palayo sa kahihiyan. Kinagabihan, nakatanggap si Jae Kim ng tawag mula kay Suho at nagkasundong magkita sa basketball court. Tuwang-tuwa si Jae Kim pero nang tingnan ang sarili sa salamin, natulala siya sa kanyang kagandahan. Kaya nag-ayos at nag-make up si Jae Kim bago lumabas. Naglaro sila sa pusa, naglaro ng basketball at naglakad sa kalye ng magkasama. Mabilis na lumalim ang damdamin nila sa isa't isa. Kinabukasan sa paaralan, nakita ni Jae Kim na may binuboli at ang babaeng ito'y katulad niya. Naalala niya ang katulad na nangyari sa kanya noon. Nang hapon at hindi pa rin tigil, binuhusan ni Jae Kim ng tubig ang mga bully. Gusto niyang wakasan ang ganitong pag-uugali. Nang may pumasok, tumakbo palabas ang binubuli na babae. Sinundan din siya ni Jae Kim palabas. Pinagalitan din ng mga bully si Jae Kim. Hindi nakatiis si Sojin, kaya binalaan niya ang mga bully na mag-ingat sa pakikipag-usap. Kinabukasan, hinanap ni Jae Kim si Go-won dahil may performance ito ngayon. Nakita ni Jae Kim na kamukha niya noon si Go-won, kaya siya na ang nag-ayos ng makeup nito. Maya-maya, biglang lumitaw si Go-won sa entablado. Hinangaan ng mga manonood ang hitsura ni Go-won at patuloy siyang pinuri. Sa sandaling iyon, nakuha ni Go-won ang tiwala sa sarili na hindi pa niya nararanasan. Maging ang kapatid na lalaki ni Jae Kim ay namangha. Natapos ang palabas at nagmadali si Go-won para magpasalamat kay Jae Kim. Sa sandaling iyon, dumating si Sojin na may dalang sariwang bulaklak. Nakita ni Go-won si Sojin at tinawag ito. Doon nalaman ni Jae Kim na magkapatid sila. Si Jae Kim ang pinakamagandang babae sa lungsod, pero laging mababa ang kanyang mga marka. Nang makita ng ina ni Jae Kim ang report card nito, nagalit siya at kumuha ng pamaypay para magpalamig, ngunit aksidenteng natamaan nito ang guro. Mukha, kaya agad tinakpan ng guro ang kilay gamit ang buhok. Lumabas na ipinanganak pala ang guro na walang kilay. Nag-alala ang homeroom teacher at tinanong ang ina ni Jae Kim kung may nakita. Binigyan ng ina ni Jae Kim ang guro ng business card, siya'y eyebrow tattoo artist. Paglabas ng ina ni Jae Kim, nakita niya ang lalaking Diyos sa puso niya, yun pala'y ama ni Suho, dahil isa siyang sikat na artista. Agad siyang nakapag-akit ng grupo ng mga babaeng katamtamang edad. Dito, nabihag ang ina ni Jae Kim sa kagwapuhan ng ama ni Suho. Biro ng ina ni Jae Kim, pwede ba kitang bilhin ng pera? Pagkasabi nito, nagulat ang lahat sa paligid. Gusto lang pala ng ina ni Jae Kim na humingi ng autograph. Nahiya si Jae Kim sa inaasal ng kanyang ina, kaya mabilis na umalis. Di nagtagal, hinanap ni Suho ang ama't tinanong bakit pumasok sa paaralan. Lumabas na hindi maganda ang relasyon ng mag-ama. Bigla, tumakbo ang ina ni Jae Kim at di siya mapigilan ni Jae Kim. Natuwa ang ina ni Jae Kim nang malaman na magkaklase sila ni Suho. Nahihiyang lumayo si Suho. Sa hapon, sa klase, di sila nag-usap dahil sa naunang away. Nang aalis na si Jae Kim, may pumigil sa kanya. Akalay si Suho, kaya nagkunwaring galit at sinabihang bumitaw. Pero paglingon, nakita niyang nasabit pala ang kanyang damit. Sa hiya, tumakbo siya palayo. Pag-uwit paghubad ng medyas, nagulat siya nang makita si Suho. Tinanong ng ina kung bakit siya nagulat. Walang sinabi si Jae Kim, nahihiyang umakyat na lang. Nagpunta pala ang kanyang ina sa tindahan ng comics para hanapin si Jae Kim, ngunit aksidenteng nakilala si Suho. Anak pala siya ng taong hinahangaan nito, kaya't iniuwi niya si Suho. Nang oras na para kumain, iginiit ng ina ni Jae Kim na siya mismo ang magpapakain kay Suho. Bigla namang umuwi ang lasing na kapatid at aksidenteng naputol ang wire ng kuryente, kaya nawala ng ilaw ang buong bahay. Nagkagulo ang lahat sa kadiliman. Nang binuksan ni Jae Kim ang flashlight, nakita niyang magkakasalansan ang lahat. Tanging ang lasing na kapatid lang ang patuloy na kumakain. Pagkalabas nila ng kapatid, agad nitong sinabihan si Jae Kim na bumili ng pagkain sa tindahan. Nagkataong nakita si Jae Kim, ni Suho na nasa malapit lang pala. Pabalik na si Jae Kim nang makasalubong niya ang pinakakinatatakutan, dating kaklase na nambuli sa kanya. Pagkakita nila kay Jae Kim, agad siyang ininsulto, tinawag na pangit na itik. Hindi nakayanan ni Jae Kim ang kahihiyan, kaya dali-dali siyang umalis. Ngunit matapos tumakbo ng kaunti, napansin niyang nahulog ang kanyang pitaka. Biglang lumitaw si Suho, kinuha ang pitaka sa magandang babae at hinabol si Jae Kim. Inakala ni Jae Kim na tinatawanan din siya ni Suho, tulad ng iba, dahil sa kanyang hitsura. Ngunit tahimik lang si Suho, isinuot ang sombrero kay Jae Kim at inalo siyang magiging okay lang. Ang simpleng galaw na ito ay nagpabago ng tingin ni Jae Kim sa kanya. Kinabukasan, inaalagaan ni Seojin ang kanyang balat. Masaya siyang sumayaw sa leopard print shorts at gumawa ng napakasexing sayaw. Bigla, natuklasan ni Seojin na may mga bisita pala sa bahay. Agad na nalito si Seojin. Tinanong ng kapatid niya kung pwede siyang maging normal sa bahay. Yumuko si Seojin at mahinahong bumati kay Jae Kim. Pagkatapos ay nagpatuloy siya sa pagsasayaw.
Sa wakas, nang makarating sa isang lugar na walang tao, tumalon si Seojin sa kama at sumigaw sa hiya. Nang marinig ito ni Jae Kim, sinabi niyang wala siyang nakita. Pagkarinig sa sinabi ni Jae Kim, lalo pang nahiya si Seojin. Pagkaalis ni Jae Kim, hinabol siya agad ni Seojin. Sa huli, nahawakan niya ang buhok ni Jae Kim. Talagang magkaaway ang dalawang ito. Bigla na lang sinabi ni Jae Kim na nakita niya ang lahat. Nagpanik si Seojin at tinanong kung ano ang nakita. Sabi ni Jae Kim, nakita raw niya ang leopard print na panty. Pagkasabi nito, tiningnan ni Jae Kim ang pantalon ni Seojin na ikinagalit niya. Kinabukasan, pagpasok sa paaralan, pinuntahan ulit ni Jae Kim si Seojin. Tumalon siya sa harapan ni Seojin. Pinagmasdan ni Seojin ang pag-alis ni Jae Kim. Pakiramdam niya ay nahulog na siya kay Jae Kim. Sa oras na iyon, may nakitang larawan ng mga siga ni na Seojin at Jae Kim. Inakala nilang si Jae Kim ang kasintahan ni Seojin. Para gumanti kay Seojin, hinanap ng mga siga si Jae Kim. Sinabi sa kanya na nasa kanilang mga kamay ang kasintahan niya. Pagkatapos, sinabihan siya na pumunta agad doon. Nagkataon na magkasama sina Seojin at Suho ng oras na iyon. Labis na nag-alala si Suho nang marinig niya iyon. Habang abala ang mga gangster, nag-video call si Jae Kim sa mga kaklase. Agad na halata ng mga kaklase na may mali dahil puro gangster ang nasa video. Nakilala agad ni Sujin ang lugar na dati niyang napuntahan. Naghanap sina Suho at Seojin, at una nang natagpuan ni Suho si Jae Kim. Hindi siya nagsalita at agad sumugod para bugbugin ang mga gangster. Kahit 4 o 5 tao ay hindi napigilan si Suho. Sa oras ding iyon, natagpuan na rin ni Seojin ang lugar. Itinapon niya ang kanyang bag at sumali sa labanan. Nang malapit nang mapatay ang boss, pinigilan ni Seojin si Suho. Pero bigla, nakita ni Seojin ang takot sa mata ni Jae Kim at tiningnan ang boss ng gang. Galit na binugbog ni Seojin ang lalaking ito. Sa oras na yon, dumating din ang matalik na kaibigan ni Jae Kim. Walang imik na sinipa ni Sujin ang lalaki sa lupa. Pagkatapos, sumali na rin ang iba sa away. Napakasidhi ng labanan. Mga master sa taekwondo sina Seojin at Suho at sa tulong ng mga babae, agad nahirapan ang mga salbaheng lalaki. Sa hiyawan, tagumpay ang nakuha ng grupo ng mga estudyante. Kinabukasan, dumating ang may-ari ng karaoke bar sa paaralan at pinarusahan silang lahat. Pagkatapos ng klase, hinanap ni Suho ang nangbuli kay Jae Kim. Ginamit niya ang kanyang popularidad para pilitin ang lalaki na humingi ng tawad kay Jae Kim. Napilitan ang lalaking estudyante hanggang sa wala na siyang magawa. Nang gabing iyon, pinuntahan niya si Jae Kim. Akala ni Jae Kim ay manggugulo siya, kaya binumba niya ng pepper spray ang mukha nito. Nagpanik ang bata at sinabing pumunta para mag-sorry. Pagkatapos mag-sorry, tumakbo palayo ang bata. Nalilito pa rin si Jae Kim sa pag-sorry niya. Kinabukasan, nakakuha si Seojin ng 50 points sa exam. Nagsigawan ng lahat sa gulat. Pati si Seojin ay nagulat sa resultang ito. Proud na tinanong ni Seojin si Jae Kim ang score niya. Nakita ni Seojin na 49 points ang nakuha ni Jae Kim. Direkta siyang hinamak at kinutya ng lalaki. Si Sujin ay galit kasi pag di siya top, bubugbugin siya. Gabi na, umuwi si Jae Kim. Itinapon ng nanay ang makeup niya. Sobrang nag-alala siya kaya napaiyak. Sa oras na yon, dumating si Suho para kay Jae Kim. Hindi nakasara ang pinto, kaya diretsyo niyang binuksan. Noon din, lumabas si Jae Kim na umiiyak. Pagkalabas, pumunta siya sa basurahan para sa makeup. Nakitang malungkot si Jae Kim, kaya inaya ni Suho kumain. Kahit pansit lang ang kinakain, parang abalone ito dahil kay Suho. Mas gumaan ang pakiramdam ni Jae Kim pagkatapos. Inihatid siya ni Suho pauwi. Dahil dito, nakatapak siya sa uod. Natakot si Jae Kim na gumalaw. Napilitan si Suho na umupot hubarin ang sapatos niya. Sinabi niyang umupo ito. Nag-alinlangan si Jae Kim at umupo sa balikat niya. Nahiya si Jae Kim at natahimik. Kinuha niya ang gamit at aalis na sana, pero pinigilan siya. Pagkatapos, idiniin niya ito sa pader. Nakipagtulungan si Jae Kim at pumikit. Sa huli, binigyan niya ito ng hairpin. Kinabukasan, dinala niya ang hairpin sa klase. Naghintay si Suho kay Jae Kim. Nakitang malungkot si Sujin, kaya sinundan niya ito. Nalaman niyang hindi ito nag-top sa exam at napagalitan. Lumapit si Jae Kim at nakita si Sujin na umiiyak sa balikat ni Suho. Naalala ni Jae Kim na may gusto raw si Suho, kaya nagkamali siya ng akala. Sa extra class, sinabi ni Suho na tumabi si Jae Kim, pero tumuro siya sa likod. Ibig sabihin ni Jae Kim, ayaw na niyang maupo kasama si Suho sa klase. Pagkatapos ng klase, agad ding umalis si Jae Kim. Sa bahay, lalo siyang nalungkot nang maalala ang yakap ni na Sujin at Suho. Bigla na lang tumawa ng malakas si Jae Kim. Inisip niyang si Suho ang manika at tinapak-tapakan ito. Sa sandaling iyon, pumasok ang kanyang nakababatang kapatid. Natakot ito nang makitang parang baliw ang ate niya at tumakbo palayo. Kinabukasan, humingi ng tulong si Seojun kay Jae Kim sa pagpili ng regalo. Nang mga oras na iyon, tumawag si Suho kay Jae Kim. Bago pa siya makapagsalita, narinig ni Suho ang boses ni Seojun. Alam ni Jae Kim na gusto ni Suho si Sujin, kaya agad siyang bumaba. Naisip ni Suho ang gusto niya na kasama ng ibang lalaki. Hindi na siya nakapagpigil pa.
Paglabas ni na Jae Kim at Seo Jun, may humawak sa pinto ng elevator. Ang dumating ay walang iba kundi si Suho. Wala siyang pakay, kaya direkta niyang hinila si Jae Kim palayo. Nakita ito ni Seo Jun, pero wala siyang magawa. Hinawakan din niya ang kabilang braso ni Jae Kim. Sa oras na yon, unti-unti nang nagsasara ang pinto ng elevator. Suho pinindot ang button, nag-aalala na maipit si Jae Kim sa pinto. Parang tug of war ang dalawa. Patuloy nilang hinihila si Jae Kim pabalik-balik. Hindi man lang nila pinansin ang elevator. Pinindot ni Suho ang switch, pero hindi ito gumana. Wala siyang choice kundi sumunod kina Jae Kim at Seo Jun. Bigla, nasira ang elevator at natigil sila sa loob. Ganun pa rin, ayaw pa rin bumitaw ang dalawa. Bigla, gusto ni Jae Kim pumunta sa banyo. Hindi na siya nakatiis. Nasira na naman ang elevator, kaya nagmadaling tumawag ng tulong si Seo Jun. Bigla namang nakita ni Suho ang tasa ni Seo Jun, kaya agad niya itong kinuha at ibinigay kay Jae Kim. Dahil dito, nagalit si Seo Jun. Sinabi ni Jae Kim kay Seo Jun na tumawag agad ng tutulong. Makalipas ang 1 minuto, dumating na ang elevator maintenance team. Sa sandaling iyon, ginamit ni Jae Kim ang lahat ng kanyang lakas. Ang kasanayang ito ay agad na ikinagulat ng dalawang lalaki. Kinabukasan, nag-organisa ang paaralan ng camping activity. Nagulat si Sujin nang makitang naka-couple clothes sina Seo Jun at Jae Kim. Biglang may lalaking estudyante na tumakbo kay Suho at napansin siya ng lahat. Patuloy na nakatingin si Suho sa kanilang dalawa sa school bus. Gusto ni Suho na katabi si Jae Kim, pero biglang umupo si Sujin doon. Napilitan si Jae Kim na umupo sa likurang bahagi ng bus. Dahil dito, tumabi rin si Seo Jun sa kanya. Agad na nagsigawan at nag-cheer ang lahat para magmahalan sila. Sa sandaling iyon, nakatuon ang mga mata ni Suho kay Seo Jun. Galit na galit si Suho pero wala siyang magawa. Pagdating sa camping site, sabay-sabay silang nagpa-picture. Sumigaw ang mga kaklase na mag-picture sina Jae Kim at Seo Jun dahil pareho raw ang suot. Pinagalitan sila ng guro dahil nagsuot ng couple clothes sa camping. Mabilis itong itinanggi ni Jae Kim. Pagkatapos, inaasar sila ng mga kaklase na nagde-date daw sila. Bakit nga ba sila magsusuot ng parehas kung hindi? Galit na galit si Suho sa tabi. Sinabihan ni Jae Kim si Seo Jun na hubarin ang polo. Biro ni Seo Jun na agad-agad ba siyang paghuhubarin ni Jae Kim. Hindi ba masyadong mabilis yon? Nag-away na naman silang dalawa. Maya-maya, may grupo na laro na 4-4 ang miyembro. Sinadya ng boyfriend ni Suha na igrupo sina Suho at Jae Kim. Gayunpaman, nasa grupo na si Sujin, pero hinila ni Suho ang kanyang kasintahan. Kaya si Jae Kim ay aksidenteng naging sobra sa grupo. Nakita ito ni Sujin at mabilis na hinila si Jae Kim sa kanyang grupo. Pinatayo ng host ang 4 na tao sa isang pirasong papel. Mahigpit na nagyakap ang 4 na tao mula sa grupo ni Suho. Pero ang mga mata ni Suho ay nakatuon lang sa grupo ni Jae Kim. Mabilis na hindi na nakayanan ng lahat ang sitwasyon. 3 grupo lang ang nakakuha ng puntos. Pagkatapos, nag-level up ang laro. Tinupi ng natitirang 3 grupo ang papel sa 4 na bahagi. Nang marinig ito ni Sujin, agad niyang naramdamang mahihirapan sila, kaya direkta niyang binuhat si Jae Kim. Hindi na nakatiis si Suho. Gusto niyang sumugod para paghiwalayin ang dalawa. Mabuti na lang at hinila pabalik ng kasintahan ni Suha si Suho. Nagpatuloy ang laro. Tumalon din si Suha sa likod ng kanyang kasintahan. Nagyakap din ang 4 na lalaki mula sa 2 grupo. Wala nang nagawa si Suho kundi buhatin si Sujin. Tumingin si Jae Kim kay Suho. Napatingin din si Suho kay Jae Kim. Sa huli, nabigo ang 2 grupo. Natira na lang ang grupo ni na Seo Jun at Suho. Sa oras na to, naging mas mahirap ang laro. Pinaisa pa alang ang mga lalaki sa lupa. Di nagtagal, natumba ang grupo ni Seo Jun. Sa dulo, grupo ni Suho ang nanalo. Nakita ni Suho na tinulungan ni Jae si Seo Jun. Napansin din ito ni Sujin. Pagkatapos, oras na ng hapunan. Nakatitig pa rin si Suho kay Jae Kim. Gabi na, tinawag ni Suho si Jae ng solo. Lumayo ang dalawa. Bigla, may malakas na hangin. Di nila alam, ito pala ang di babalikan na daan. Sabi sa alamat, may masama raw dito. May kakaibang bangka sila sa pampang. Sa oras na yon, nakikinig ang mga estudyante sa kwento ng matandang lalaki tungkol sa babaeng di kontento sa kasal na pinili ng magulang niya. Kaya tumalon siya sa balon at iniwan ang mundong ito. Simula noon, sino mang lumapit sa balon ay dadanasin ang paghihiganti ng mangkukulam. Pero di naniwala ang grupo ng mga estudyante. Sabi pa nila, walang multo sa mundong ito, kaya napagpasyahan nilang alamin mismo. Samantala, nakaupo sa bangka sina Suho at Jae Kim, nag-uusap. Nang magpapakuha na ng litrato, may lumipad na langaw. Nagulat si Jae Kim at nahulog sa ilog. Pagkaligtas ni Suho sa kanya, nawala ang makeup niya, nakita ang tunay niyang mukha. Nagkataong dumaan si Sujin. Itinulak ni Sujin si Suho palabas. Nakita rin ni Sujin si Suho. Mabilis na lumapit si Suho para pigilan si Sujin, pero natumba si Jae Kim. Gusto lang tingnan ni Sujin kung ano yon. Nagsinungaling si Suho, sabi niya baboy ramo lang daw. Bago pa makahinala si Sujin, hinila na siya palayo ni Suho. Sa panahong ito, narating na ng grupo ng mga estudyante ang balon. Tila may natuklasan ang matatabang bata. Nagtipon-tipon sila at dahan-dahang lumapit sa balon. Takot na takot sila kaya tumakbo nang hindi na nahila ang pantalon. Sumilip si Jae Kim para mag-check, iniisip na di siya makikilala.
Tatalikod na si Jae Kim nang makita si Sujin na naghahanap sa kanya. Biglang tumunog ang telepono. Natuklasan ni Sujin si Jae Kim. Nahulog si Jae Kim sa puno, nawalan naman ng malay si Sujin sa takot. Nagtago si Jae Kim at umupo para tingnan ang bagong mensahe. Si Suho pala ang nagtatanong kung nasaan siya. Sa oras ding iyon, natanggap ni Suho ang mensahe ni Jae Kim. Sinabi nito sa kanya na bumalik na siya. Naglabas si Suho ng isang kahon mula sa kanyang bulsa. Sa loob nito ay may kwinta. Gusto pala niyang magtapat kay Jae Kim. Hindi niya inasahan ang ganitong pangyayari. Kinabukasan, maagang gumising si Jae Kim para mag-ayos. Ayaw niyang makita siya ng mga kaklase ng walang makeup. Maya-maya, sinabi ng guro na may 5 nakatagong kayamanan. Kaya nagsimulang maghanap ang mga estudyante. Lumapit si Jae Kim at nagsabing masama ang pakiramdam niya. Nakita siya ni Sojun, kaya sumakay siya para hanapin ito. Tinawagan niya si Jae Kim, ngunit hindi ito sumagot. May lagnat pala si Jae Kim, kaya agad siyang bumaba. Maya-maya, nagdala si Sojun ng tubig at gamot para kay Jae Kim. Pagkainom ni Jae Kim, tinakpan siya ni Sojun ng coat. Pagkatapos, nilagyan niya ng maliit na pulseras si Jae Kim. Sa kabilang banda, di mahanap ni Suho si Jae Kim, kaya labis siyang nag-aalala. Nakita ni Jun si Suho sa labas at agad hinila ang ulo ni Jae Kim sa kanyang balikat. Pagkasakay ni Suho sa kotse, nakita niyang magkayakap ang dalawa. Napansin niya ulit ang pulseras sa kamay ni Jae Kim. Gigisingin na sana niya si Jae Kim pero pinigilan siya ni Sojun. Nang maharangan, hindi na nakatiis si Suho. Agad sumugod si Suho kay Sojun at nag-away ang dalawa dahil sa pag-ibig. Nakita sila ng mga kaklase pero inakala nilang naglalaro lang. Nag-away at nagtalo sina Suho at Sojun. Sa huli, pareho silang talo pero ayaw pa rin nilang isuko si Jae Kim. Sa gabi, may inihanda na namang party ang paaralan. Sa oras na yon, hiniling ng mga kaklase na kumanta si Sojun, pero tumanggi si Sojun na kumanta. Tinanong ni Jae Kim si Sojun kung ayaw ba talaga niyang sumama. Sabi ni Sojun, pwede siyang sumama kung papayag sa kahilingan niya. Pumayag naman si Jae Kim. Pagkatapos umakyat si Sojun sa entablado. Nagsimula na siyang kumanta. Hindi inasahan ni Jae Kim na napakahusay kumanta ni Sojun. Karaniwan, sa kanyang paningin, si Sojun ay lalaking dahas lang ang alam. Kinabukasan, pagbalik ni Jae Kim sa paaralan, masayang ipinadala ang litrato nila ni Suho. Ngunit matagal naghintay si Suho, pero hindi pa rin nakita ang mensahe. Kaya tinanong niya si Jae Kim kung bakit hindi pa niya ito pinapadala. Tiningnan ni Jae Kim ang phone at nalaman na napadalang mali sa batang may salamin. Cellphone. Mapanghimasok siya. Kung alam niya, malalaman ng buong paaralan. Nagmadaling lumapit si Jae Kim sa batang may salamin, di pa nabasa ang mensahe. Kailangan lang niyang kunin ang phone at burahin ang litrato. Nakita ni Jae Kim na nasa bulsa ng batang may salamin ang phone. Kaya buong lakas na tumakbo si Jae Kim papunta sa kanya. Habang di nakatingin, inagaw ni Jae Kim ang phone at tumakbo pabalik sa klase. Ngunit kailangan ng fingerprint password para buksan ang phone. At nang hahanapin na niya ang batang may salamin, dumating ang guro. Buti na lang, di napansin ang batang salamin. Sa klase, sobrang nag-aalala si Jae Kim. Pagkatapos ng 2 klase, nakatulog ang batang salamin. Kaya mabilis na inangat ni Jae Kim ang daliri at na-unlock ito. Nang malapit nang burahin ang litrato, nagising ang batang salamin. Tinanong niya si Jae Kim bakit kinuha ang kanyang phone. Biglang lumitaw si Seojin at kinuha ang telepono. Nakita ang litrato ni Jae Kim at Suho, natigilan si Seojin. Agad inagaw ni Jae Kim ang phone at nabura ang litrato. Tiningnan ni Seojin si Suho nang may lungkot sa mata. Kinabukasan, nagkita sina Jae Kim at Suho. Maingat na nag-disguise si Jae Kim. Nakaka-stress ang pag-ibig sa eskwela. Naisip niyang crush ng lahat ng babae, kaya nag-iingat siya. Lagi siyang pumipili ng pinakamalayong lugar para mag-date. Kahit kumakain, pinipili niya ang pinakatago ang kainan. Umorder sila ng couple's meal, pero isang set lang ng kubyertos. Napatingin sila sa mga tao sa kabilang mesa. Doon lang nila nalaman na ganito pala ang set para sa mag-asawa. Kaya pinakain ni Suho si Jae Kim. Bigla, tumakbo ang serbidor at nakita ang nakakahiyang eksena. Nalaman na may kulang palang isang set ng kubyertos. Nagulat si Jae Kim nang makita ang mga kaklaseng bumabati. Agad sinabi ni Jae Kim kay Suho na magtago sa ilalim ng mesa. Tinanong ng mga kaklase kung sino ang kasama niya kumain. Mabilis niyang sinabi na mag-isa lang pero hindi siya pinaniwalaan. Sabi nila, hindi pwedeng mag-isa lang ang umorder ng pangdalawa. Hindi makagalaw si Suho sa ilalim. Nakita ito ng mga kaklase at nagkunwaring umalis. Biglang may lumitaw na puwet. Sobrang natakot si Jae Kim. Ang lalaking may salamin ay nagsabing igalang na lang ang privacy. Ganyan lang, binati niya si Suho at nagsabi pa ng ilang biro bago tumalikod at umalis. Noong linggo, naghanap si Jae Kim ng raket para kumita ng pera pang tuition. Dahil wala siyang karanasan, ayaw siyang tanggapin ng mga employer. Pagpasok niya sa banyo ng malungkot, may nakita siyang manyak na nagpapalit sa banyo ng babae. Nagulat siya nang malaman na si Seojin pala ang manyak na yon. Tinanong ni Jae Kim kung bakit siya nasa banyo ng babae. Napansin ni Seojin na walang urinal, kaya tumakbo siya palabas. Nalaman na part-time pala si Seojin sa tindahang ito. Pumunta siya para magpa-picture para sa poster dahil sa kagwapuhan niya.
Kailangan lang mag-post si Seojin at marami na siyang magagandang litrato. Dumating din si Jae Kim para panoorin ang eksena. Nakita ng direktor si Jae Kim habang wala ang dapat na modelo. Kaya pinili ng direktor na si Jae Kim na lang ang mag-post. Narinig ni Jae Kim na pwedeng kumita, kaya pumayag agad. Dahil baguhan si Jae Kim, ayaw makipagtulungan ni Seojin sa kanya. Nakita ng photographer na mali ang posisyon nila, kaya pinagpahinga sila. Sa break, sobrang init ni Jae Kim, kaya inangat ang palda at nagpaypay. Pati si Seojin ay hindi na nakatiis. Gusto ni Jae Kim punasan pawis ni Seojin, pero pinigilan siya nito. Tinulak niya si Jae Kim pababa sa sofa, at nagtitigan sila. Sinabi ni Seojin na lalaki rin siya. Sumagot si Jae Kim na, oo naman, lalaki siya. Bakit? Pwede bang babae siya? Ang photographer na dumating ay natuwa sa eksena. Agad niyang kinuha ang kamera at kumuha ng litrato. Maganda ang naging pagtutulungan nila. Lumapit si Seojin kay Jae Kim, kaya nahiya ito ng kaunti. Pagkatapos kumuha ng litrato, inimbitahan ni Jae Kim si Seojin na kumain bilang pasasalamat sa pagtulong sa kanya, kumita ngayong araw. Hindi alam ni Jae Kim na hindi pala kumakain ng maanghang si Seojin, pero pinilit pa rin niyang kainin lahat para hindi ito malungkot. Pagkatapos kumain, umuwi na silang dalawa. Sa kabilang dako, may mag-asawang nagpapakain ng kalapati nang biglang may matandang lalaki na sumalo at kinain ng pagkain. Tiningnan ng mag-asawa ang matanda nang may pagkasuklam, pero naghagis pa rin sila ng pagkain na sinalo ulit nito. Kinain niya ito ulit at ginaya pa niya kung paano humihingi ng pagkain ang mga kalapati. Nakita ito ni Suho nang hindi sinasadya. Kausap ni Suho sa telepono si Jae Kim nang biglang dumating ang ama nito. Lumabas na tumakas pala sa bahay ang ama ni Jae Kim para habulin ang taong nanloko sa kanya ng pera. Pagkatapos nito, iniuwi ni Suho ang ama ni Jae Kim. Hindi pa alam ng ama na may gusto si Suho sa anak niya at mukhang magkasundo sila. Kumain sila ng turkey noodles, nanood ng football at masayang nagyakapan. Kinabukasan, sinabi ng ama ni Jae Kim kay Suho na uuwi siya mamaya at hiniling na itago ito. Pumayag si Suho. Nang gabing iyon, nag-date sina Suho at Jae Kim. Biglang may dumaan na bus at nabasa si Jae Kim. Niyakap agad ni Suho si Jae Kim, pero nakita ito ni Sujin na may gusto kay Suho. Nalungkot si Sujin nang makita ang malapit na ugnayan ng dalawa. Dahil basa ang damit ni Jae Kim, iniuwi siya ni Suho. Pagkapalit niya ng damit at paglabas, dumating ang pagkain. Sa sandaling iyon, dahan-dahang lumitaw ang ulo ng ama ni Jae Kim. Habang naglilinis, nakakita pala siya ng masarap na alak. Balak niyang uminom ng kaunti pero naubos niya ang buong bote. Kaya hanggang ngayon, tulog pa rin siya. Nang aalis na sana siya, narinig niya ang boses ni Suho. Wala siyang nagawa kundi magtago sa ilalim ng mesa. Nagpunta rin sina Jae Kim at Suho sa mesa na iyon. Hindi pa alam ng ama ni Jae Kim na nasa labas siya. Kumakain pa ng pizza ang dalawa. Kaya hindi napigilan ng ama ni Jae Kim ang pagnasa. Palihim siyang kumuha ng piraso at kumain ng malaki. Dahil nanonood sila ng horror, sobrang kinakabahan sila. Nakita ng ama ni Jae Kim at pinuri si Suho sa tapang. May lumabas na babaeng multo na natakot si Suho. Hindi niya napansing lumapit siya kay Jae Kim. Nakitang pagkakataon, unti-unting yumuko si Suho. Sumilip ang ama ni Jae Kim para makita ang babae. Nakilala niya si Jae Kim agad at nagalit siya. Bago sila maghalikan, hinilan niya ang paa ni Suho. Nang malinaw na nakita ni Jae Kim ang mukha ng lalaki sa ibaba, bigla siyang nalito. Lumabas na ito pala ang kanyang ama. Nakita ito, labis na nag-alala si Jae Kim. Pagkatapos, sabay na umuwi ang mag-ama. Sinabi ng ama na bawal siyang matulog sa lalaki bago ikasal. Ngunit nakaramdam si Jae Kim ng matinding hiya. Kamakailan, dahil sa pagiging lihim, nagkasundo ang mag-ama. Tinulungan ng ama na itago ang relasyon nila sa ina. At tinulungan ng anak na itago ang pananatili ng ama sa ibang bahay. Kinabukasan, sinabi ni Sujin kay Jae Kim na gusto niya si Suho. Nagulat si Jae Kim dahil sila ni Suho ay nagde-date. Napagpasyahan ni Jae Kim na sabihin ito kay Sujin. Nang malaman ni Sujin, sobra siyang nagalit. Hindi na nagsalita si Sujin at direktang nag-splash ng juice sa mukha ni Jae Kim. Dating magkaibigan sila pero nauwi sa pagtalikod sa isa't isa. Bigla na lang tumayo si Jae Kim at sumigaw ng malakas. Panaginip lang pala lahat, pero madalas sumasalamin sa realidad ang mga panaginip. Sila ang dalawang Diyos na lalaki ng paaralan. Ngunit iisang babae ang minahal. Nang araw na yon, pumunta sila sa bahay ni Sujin para gumawa ng mandu. Pinuri ng ina si Sujin dahil gwapo't magaling, habang ang ama ay napakapansin kay Suho. Sinabi ng ina kay Jae Kim na kung magbo-boyfriend siya,
Dapat isa sa dalawang ito. Nahihiya lang ngumiti si Jae Kim. Sabi ng ama ni Sujin na iboboto niya si Suho. Pumayag din ang kanyang nakababatang kapatid na bumoto. Pero sabi ng ina ni Jae Kim, ang paborito niyang manugang ay si Sujin. Hindi nagpatalo si Suho. Sabi niya, magpe-perform ang kanyang ama at bibigyan niya ng ticket ang ina ni Jae Kim. Natigilan ang ina ni Jae Kim nang marinig ito. Ang ama ni Suho ang kanyang idol, kaya napunta siya sa mahirap na sitwasyon. Bigla siyang nakaisip ng ibang paraan. Iboboto niya ang gumawa ng mas masarap na mandu. Pagkasabi nito, agad na natuwa sina Suho at Seojun. Mukhang kalmado sila, pero lihim na nagsisimula ang labanan. Mabilis silang gumawa ng mandu, parehong gustong manalo. Ginamit nila ang mga kamay na walang jowa sa loob ng 20 taon. Nagulat ang pamilya ni Kim. Ngayon, hindi lang kalidad, pati ganda ang hinihingi nila. Maya-maya, marami na silang nabalot na mandu. Pero hindi pa tapos doon. Gumawa si Suho ng dragon, si Seojun naman ng tagak. Namangha ang mga magulang ni Kim sa mga obra. Hindi nila inasahan na ganoon pala katatalino sina Seojun at Suho. Mandu lang yon, pero napasobra sa sarap. Dahil doon, nahawakan tuloy ng tatay ni Jae Kim at natumba yung obra maestra. Sa huli, nanalo raw si Seojun, sabi ng nanay. Tiningnan agad ni Seojun ng masama si Suho. Habang naghihintay na maluto yung mandu, pumunta si Suho sa kwarto ni Jae Kim para kumausap siya. Bigla niyang nakita mga litrato nung bata pa siya, kaya napaisip sandali si Suho. Noong bata pa siya, nalungkot siya dahil sa nanay niya. May isang babae sa tindahan ng comics na lagi siyang iniisip kung paano pasayahin. Si Jae Kim pala yon, pero hindi sinabi ni Suho sa kanya. Kumuha na lang siya ng litrato niya nung bata pa siya. Pero akala ni Jae Kim pangit siya, kaya hindi pumayag. Kaya nag-away silang dalawa. At sumubsob na lang sila sa kama. Kung hindi lang sa isang bagay na hindi nila inasahan, tiyak may mangyayaring hindi maganda. Galit na lumapit yung tatay ni Jae Kim at sinampal si Jae Kim. Nasa bahay daw siya. Paano niya nagawa yon? Sinabi niya kay Suho na dapat dalisay ang pag-ibig. Oras na para kumain ng mabilis. Kumuha ng mesa sina Seojun at Suho. Tinanong ni Seojun bakit sila nag-aaway. Minsan pag-ibig, minsan pagkakaibigan. Sabi ni Suho, wala itong kinalaman kay Seojun. Nagalit si Seojun nang marinig yon. Sinabi niya kay Suho na kung malungkot si Jae Kim, kukunin niya ito pabalik. Pagkasabi nun, galit na hinawakan ni Suho si Seojun. Nakarinig ng malakas na ingay mula sa itaas ang mga tao sa baba. Gumulong sila sa hagdan, hindi alintana ang paligid. Nagpatuloy sila sa pag-aaway. Natigilan ang pamilya ni Jae Kim at napansin na may kakaiba. Nasaksihan pala ito ng mga magulang ni Jae Kim, nakita nila ang nangyari. Sa huli, ginamit nila ang tradisyonal na paraan ng pamilyang Kim para magkasundo. Sabay putulin ang kuko sa paa at sabihing mahal kita. Pagkalabas nila, nakaramdam sila ng pagkasuklam sa kanilang ginawa. Matapos sumipa sa hangin, nagtinginan sila at tumakbong palayo. Kinabukasan, habang naghihintay ng bus si Suho, nakita niyang ninakaw ang kanta ng yumaong kaibigan. Si Seojun naman, part-time model, nalaman din na dating malapit silang magkakaibigan. Dahil sa pagkamatay ni Sean at mga hindi pagkakaunawaan, naghiwalay ang dalawa. Desperado silang tumakbo sa recording company para humingi ng paliwanag. Sa pagtawid nila, may mabilis na kotse. Sa kapabayaan, pareho silang nabangga. Nang mabalitaan ang aksidente, agad na tumakbo si Kim sa ospital. Ngunit di niya alam kung sino ang nakahiga. Napaiyak siya nang makarating doon. Nang makitang binuksan ni Suho ang pinto, napansin ni Jae Kim na nagkamali siya. Noon, tumayo si Seojun at nagtanong kung sino siya. Sa sandaling iyon, nalito si Jae Kim sa gagawin. Wala siyang nagawa kundi yumakap kay Suho. Tinanong ni Seojun kung sino ang kayakap niya. Nagsinungaling si Suho. Sinabing pinsan niya ito. Ngunit may bahagyang duda pa rin si Seojun. Para di makilala, nagtakip ng tela si Jae Kim sa ulo. Habang nag-uusap sila, nakaramdam ng kakaiba si Seojun. Ang usapan nila ay di katulad ng mga magpinsan. Takot ma-expose si Jae Kim kaya agad umalis. Kinabukasan, gusto ni Seojun pumunta sa banyo. Ngunit nahirapan siya dahil bali ang dalawang braso. Pumasok si Suho at nakitang nanginginig si Seojun. Kaya tinanong ni Suho kung may problema siya. Sinabi ni Seojun na ayos lang daw siya. Hindi na pinansin pa ni Suho si Seojun. Pero hindi na ito napigilan ni Seojun. Sinabi ni Seojun gusto niyang mag-CR pero ayaw tumulong ni Suho. Seojun. Sinabi pa ni Suho na si Seojun mismo ang tumawag sa nurse. Pero sa huli, napilitan pa rin si Suho na ihatid si Seojun sa CR. Samantala, nag-ayos si Jae Kim at pumunta sa ospital. Pagbukas ng pinto, nagulat siya nang makitang magkapatong sina Seojun at Suho. Agad na ipinaliwanag ni Suho na pinapalitan niya ng damit si Seojun. Narinig ni Seojun na pag-ibig ang usapan nila, kaya nainis siya. Kaya tumayo siya at lumabas. Akala ni Suho pupunta si Seojun sa CR kaya nag-alok siya ng tulong. Nagulat si Jae Kim. Akala niya makakatulong, pero nang makita ang kamay ni Seojun, naintindihan niya. Sinabi ni Seojun,
Natigilan na ang pag-iisip ng kung ano-ano. Tumakbo palayo si Seojun na nahihiya. Nagdala si Jae Kim ng comics para hindi maboard si Suho. Ngunit nahulog ang mga libro sa lupa. Yumuko silang dalawa para kunin ito ng sabay, ngunit aksidenteng nagkadikit ang kanilang mga polo. Habang tinatanggal nila ito, nakita ng kapatid ni Suho ang eksena. Sinabihan siya ng kanilang ina na bisitahin si Suho. Pagkababa ng sabaw ng manok, sinabi ng kapatid sa kanila na magpatuloy. Mauuna na raw siya. Nagsimula silang magtanggal ng buhok muli at narinig nila ang boses ng mga kaibigan ni Seojun sa labas. Kung makikita nila ito, tiyak na malalaman ng buong paaralan. Dahil walang oras, sinabi ni Suho kay Jae Kim na magtago sa kama niya. Katatakip lang niya ng kumot nang biglang pumasok ang mga ito. Ngunit wala si Seojun sa oras na iyon. Dumating din ang mga kaklase ni Suho para bisitahin siya. Tumingin sila saglit at iginiit na iangat ang kumot na ikinalabis ng takot ni Suho. Nanginginig din sa takot si Jae Kim sa ilalim ng kumot. Napakagulo ng silid ospital. Kumakain at naglalaro sila dahil dito wala nang magawa si Jae Kim. Nang makita nilang bumalik si Seojun, dali-dali silang lumapit at umiyak ng todo. Bigla inilabas ng mga kaklase ang kanilang underwear mula sa bulsa. Leopard print pala. Isinuot nila ito sa ulo at pinuri kung gaano kaganda ang mga pantalon. Nakitang pawisan si Suho, kaya pinunasan ito ng kulot na lalaki. Sabi ni Suho kaya niyang punasan ang sarili. Agad namang nag-alok ang kulot na punasan ang paa ni Suho. Bigla, napansin ng kulot na naka-pink socks si Suho. Nagulat sila dito. Sabi ng kulot, malambot daw ang binti ni Suho. Gusto ba niya ng pink? Parang may naintindihan si Seojun. Para maayos ang sitwasyon, sinabi niyang umuwi na ang mga kaibigan. Pero gusto raw nilang magpaiwan dahil sa katapatan. Natakot si Jae Kim dito. Sa huli, pinalayas silang lahat ni Seojun. Sumunod din si Seojun sa kanila sa labas. Nakita ni Jae Kim na umalis na ang lahat kaya agad siyang tumayo. Hindi na siya nagsuot ng sapatos bago tumakas. Pagkalabas ng ospital, umupo sina Seojun at Suho sa bench para magpahinga. Bigla, may upos ng sigarilyo na itinapon sa kanilang paanan. Sa oras na iyon, isang matabang tiyuhin ang lumapit. Akala'y nag-iisa, matapang na tumayo si Seojun at pinuna siya. Bigla, may bumabang grupo mula sa kotse at nakaramdam ng panganib si Seojun. Sinabihan ng matabang tito si Seojun na lumapit sa kanya. Aalis na sana si Seojun nang pigilan siya ni Suho. Sinabi ni Suho na siya na ang bahala rito. Nang tumakbo si Seojun, nagpanik si Suho at gustong habulin. Mabutit may konsensya si Seojun at bumalik matapos ang habulan. Sa wakas ay naabutan, ngunit nahulog sila sa hukay ng dumi. Ganyan lang, natabunan ng dumi ng manok ang dalawa sa buong katawan. Hindi na nagpatinag ang mga tito para sampalin sila dahil mabaho. Ilang pangungusap na lang ang nilait nila sa dalawa at umalis agad. Sinisi ni Suho si Seojun dahil hindi siya nakatayo ng matatag. Maya-maya, nakaupo sila sa kariton, tumatawa sa itsura nilang kawawa. Pagkasunod ni Seojun sa bahay ni Suho, kumain sila ng instant noodles. Di pa busog, kaya nagdagdag pa sila ng kanin sa noodles nila. Masarap ang lasa. Biglang tumunog ang telepono at agad sinagot ito ni Suho. Sabi ni Seojun, phone niya raw yon. Sabi ni Seojun, mukhang gusto siya ni Yang, kaya ayaw ipaalam. Naalala ni Suho ang regalo ni Seojun noong nakaraan. Maya-maya, may mensahe si Jae Kim. Ayaw marinig ni Suho, kaya pumunta siya sa lihim na lugar. Tinanong ni Jae Kim si Suho kung kumusta siya ngayon. Ikinuwento ni Suho ang nangyari sa kanya ngayong araw. Tumawa si Jae Kim matapos makinig. Pinaalalahanan din siya na kumain ng gulay at prutas. Makakatulong ito sa mabilis na paggaling ng binti niya. Nag-init ang puso ni Suho nang marinig ito. Nagpalitan sila ng pagmamahal at humalik pa si Jae Kim sa screen. Biglang pumasok ang kapatid ni Jae Kim at tinawag si Eric. Tinanong ni Jae Kim kung ano iyon. Utot lang pala ang nangyari. Agad hinabol ni Jae Kim ang kanyang kapatid. Bigla niyang naalala na nakapajama siya na may baka sa ibaba. Sa sandaling iyon talagang nahiya siya. Nagpaalam siya kay Suho at agad ibinaba ang tawag. Kinabukasan, masaya si Jae Kim dahil makikita niya ang nobyo. Paglabas niya, nakita niya si Suho na naghihintay sa kanya. Magkahawak kamay silang pumasok sa paaralan. Sa eskwela, lumapit si Sujin sa bagong estudyante dahil sa Jae Kim. Pagkatapos magpaalam ni Jae Kim kay Suho, tinawag ulit siya ni Sujin. Lumingon si Jae Kim at nakakita ng dalawang taong papalapit sa kanya. Natigilan siya, hindi dahil pangit ang babae, kundi dahil naalala niya ang panahong siya'y binubuli. Tumabi pa sa kanya ang babaeng iyon at kinuhanan siya ng litrato. Dating best friend niya ito. Pero hindi niya alam kung bakit ganoon ang trato sa kanya. Tinanong ni Haimin kay Jae Kim kung ano ang pangalan niya. Sa sandaling iyon, nagpakita si Sujin ng mapagmataas ng ngiti. Hindi pinansin ni Jae Kim si Haimin at hinila si Sujin palayo. Nakatingin sa kanilang papalayo. Hindi sigurado si Haimin kung kaklase niya noon si Jae Kim. Pero alam ni Jae Kim na ito'y sadyang inayos ni Sujin. Gusto ni Sujin na maulit ang nakaraan ni Jae Kim sa paaralan. Nang gabing iyon, hinanap ni Sujin ang magandang estudyante na kaklase ni Jae Kim.
Sinabi nila sa magandang estudyante na si Jae Kim ay ang dating pangit na itik. Sumakay sila ng taxi papunta kay Jae Kim nang makita sila ni Seojeon na dumadaan. Pagdating sa bahay ni Jae Kim, hinila sila ni Seojeon sa tabi. Akala ng magandang estudyante, mag-on sina Jae Kim at Seojeon, kaya ipinakita niya kay Seojeon ang litrato ni Jae Kim nang walang makeup. Akala nila magugulat si Seojeon, pero sinabi niyang mas maganda si Jae Kim sa kanila. Kinuha niya ang cellphone at binasag ito sa lupa. Nagalit ang magandang estudyante. Binalaan sila ni Seojeon na wag guluhin si Jae Kim, kung hindi ay hindi niya sila patatawarin. Kinabukasan, kakaiba ang tingin ng lahat kay Jae Kim sa paaralan. Pagpasok niya sa silid-aralan, tinanong siya ni Sua kung totoo ba ito. Pagkasabi nito, ibinigay ni Sua kay Jae Kim ang telepono para makita. Nakita ni Jae Kim ang video ng kanyang mukha ng walang makeup na kumalat. Sa sandaling iyon, parang gumuho ang mundo ni Jae Kim. Sa harap ng pambabatikos ng lahat, tumakbo si Jae Kim palabas ng takot na takot. Napakayabang ng ngiti ni Sua sa sandaling iyon. Bigla, hinarang si Jae Kim ng mga babaeng nambubuli at hinila sa tabi. Nakita ito ni Hyemin at natakot. Hinila nila si Jae Kim sa banyo at pinunasan ang makeup para makitang pangit siya. Sa oras na iyon, dumating si Suho at pinigilan sila. Hindi na nakayanan ni Jae Kim ang kahihiyang ito. Tumakbo siyang muli palayo. Hinabol siya ni Suho ng buong pagmamadali. Sa kabilang dako, pinakita ng mataba niyang kaibigan kay Seojeon ang mga dating video ni Jae Kim. Agad na may naintindihan si Seojeon. Narinig ng kapatid ni Jae Kim ang usapan tungkol sa ate niya, kaya hindi na siya nakatiis. Sumulong siya at nakipaglaban, kahit nasa disadvantage. Si Seojeon ay pumunta sa dating paaralan ni Jae Kim at hinanap ang Campus Beauty. Malakas niyang sinabi na tanggalin ang video. Sinabi ng Campus Beauty na hindi siya ang gumawa nito. Tanong ni Seojeon, kung hindi siya, sino? Pinaisip ng Campus Beauty kung sino ang naghayag ng tunay na pagkatao ni Jae Kim. Parang may naintindihan si Seojeon. Bumalik siya sa klase at tumiretso kay Sujin. Para hindi maapektuhan ang pagkakaibigan, hindi niya sinabi sa harap ng klase. Hinila niya si Sujin at tinanong bakit siya naging masamang tao. Sinabi ni Seojeon na tanggalin agad ang video. Hindi itinanggi ni Sujin na siya ang gumawa. Sinabi pa niya na nakita na ng lahat ang video at walang silbing burahin. Sabi ni Seojeon, akala niya si Jae Kim ang nawasak. Pero si Sujin pala ang sumisira sa sarili niya. Alam din ito ng mga guro. Nang dumating ang guro at nakita ang mga kaklase na nag-uusap tungkol kay Jae Kim, hindi niya maiwasang pagsabihan sila. Nalungkot ang guro at tinanong kung paano sila masayang tumawa sa video ng kaklaseng nasaktan. Para sa kanila, biro lang ang pagkasakit ni Jae Kim. Tahimik ang lahat ng estudyante sa ibaba. Araw-araw, nagkukulong si Jae Kim sa kanyang silid. Tumanggi siyang kumain, kaya nag-ihaw ang ama ng karne sa harap ng kanyang kwarto. Napuno ng amoy ang silid. Ito marahil ang matinding pagmamahal ng ama. Ang guro'y nakipagkita sa nanay ni Jae Kim, ipinakita ang video ng pambubuli. Hindi siya makapaniwala na anak niya ang nasa video. Doon niya naintindihan bakit nagme-makeup si Jae Kim araw-araw sa paaralan. Nang gabing iyon, hinanap ni Jae Kim si Seojin. Di inasahan ni Jae Kim na si Seojin, pero siya lang nakakaalam ng tunay niyang mukha. Nang harapin si Jae Kim, inamin ni Seojin na siya ang gumawa. Bumalik si Seojin sa bahay, naiwan si Jae Kim na nasaktan. Nalungkot si Jae Kim at nagtataka kung bakit siya sinaktan ng kanyang matalik na kaibigan. Nang umuwi si Jae Kim, hindi napigilan ng kanyang ina na yakapin siya. Sinabi ng kapatid niya na pumunta ang nanay sa paaralan at sinisi si Jae Kim dahil hindi niya sinabi kung bakit siya nagdusa ng mag-isa. Sabi ni Jae Kim, natatakot siyang mag-alala ang kanyang ina kaya hindi na siya nagsalita. Nagpasya ang ina na dalhin si Jae Kim para sa plastic surgery. Ngunit sinabi ng doktor na ang facial plastic surgery na ito ay aabot ng daan-daang milyon. Sabi ng nanay ni Jae Kim, basta maging Diyosa ang anak ko, kahit anong halaga ay ayos lang. Ang pangunahin ay double eyelids, buksan ang sulok ng mata at lagyan ng silikon ang ilong. Sa dulo ng ilong, gagamit ng cartilage mula sa kaliwang tainga para mas matalas ito. Huli, laman mula sa puwitan ang idadagdag sa baba para mas maganda ang hugis ng mukha. Ganito ang magiging huling hitsura. Agad nakita ng ina na halos kapareho ito ng hitsura ni Jae Kim pagka-makeup. Bakit kailangan pa ng plastic surgery? Hindi kasing husay ng makeup skills ni Jae Kim. Hinila ng ina si Jae Kim at tumalikod para umalis. Pagbalik sa kotse, gusto ng ina ilipat si Jae Kim sa lugar na di siya kilala. Walang makakaalam na kinamumuhian siya ng mga kaklase dahil sa itsura. Gabi sinabi ni Suho kay Jae Kim na gusto niya ito kahit naka-makeup o hindi. Pagkatapos, inuwi ni Suho si Jae Kim. Naalala ni Suho ang eksena kung saan pinasaya ng mga kaklase si Suha. Kaya pumunta si Suho sa tindahan ng comics at binuksan ang kamera. Sumayaw siya at ipinakita ang nararamdaman para kay Jae Kim sa screen. Napanood ni Jae Kim ang video. Puno ng ngiti ang kanyang mukha. Nagluto ang ina ng paboritong inihaw na karne ni Jae Kim. Niyaya siya ng kapatid na maghapunan, pero di siya sumagot. Nagulat ang kapatid nang makitang walang tao sa silid. Biglang umulan ng niyebe sa paaralan.
Suot ni Jae Kim ang maliit na sapatos na balat. Nakita siya ng mga kaklase at mukhang takot silang lahat. Pumasok si Jae Kim sa pasilyo. Di makapaniwala ang mga estudyante. Lumabas na hindi pala naka-makeup si Jae Kim. Pagpasok sa klase, di na siya pinagtatawanan ng mga kaklase. Sa puntong ito, nalampasan na niya ang sariling takot. Pilit pa ring ngumingiti si Jae Kim. Mainit din ang pagtanggap sa kanya ng mga kaklase. Bigla, tumakbo palabas ang kaibigan niyang si Suha. Nakita ito ni Jae Kim at agad niyang hinabol si Suha. Nakita ni Jae Kim na binubuli siya dahil sa nakaraan. Natakot si Jae Kim kaya nagtago siya sa banyo. Dahil dito, pumasok din doon ang mga babaeng iyon. Inisip nilang, di karapat-dapat kay Suho ang pangit na si Jae Kim. Lahat ng masakit na salita ay bumaha sa isip niya. Lumabas lang si Jae Kim nang umalis na sila. Bigla niyang naisip, bakit siya dapat matakot sa kanila? Kaya galit na tumakbo siya palabas para tawagan sila at sinabihang bawiin ang mga masasamang sinabi. Pagkasabi pa lang nito, tumawa lang ang mga masamang kaibigan. Nagtataka sila kung saan nakuha ni Jae Kim ang tapang. Proud na sinabi ni Jae Kim na siya'y nakikipag-date kay Suho. Siya raw ang kanyang nobyo. Sabi pa ni Jae Kim, hindi raw tipo si Suho na puro hitsura lang ang tinititingnan. Anuman ang maging itsura niya, magugustuhan pa rin siya ni Suho. Sabi rin niya, kung marinig niyang pinag-uusapan sila ni Suho, tuturuan niya sila ng leksyon. Pinuri ng mga kaklase si Jae Kim sa kanyang kahangahangang tapang. Natawa rin si Suho nang marinig ito. Pagkatapos nito, galit na itinulak sila ni Jae Kim palayo. Nakita niya si Suho na naglalakad papunta sa kanya sa harap ng lahat. Hinalikan niya si Jae Kim sa noo sa harap ng lahat. Nabigla ang lahat sa ginawa niyang ito. Pagkatapos, niyakap niya si Jae Kim at hinaplos ang buhok. Ang balitang ito ay ikinagulat ng buong paaralan. Talagang nahulog ang puso ng top student sa isang pangit na babae. Nagkahawak kamay ang dalawa at bumalik sa klase. Nagulat ang mga kaklase. Hindi alam ni Suho pero tila galit na galit siya. Lahat ng plano ni Sujin ay di pa rin makapaghiwalay sa kanila. Pagkatapos ng klase, hinanap ulit ni Sujin si Jae Kim. Tinanong ni Sujin kung sinadya ba ni Jae Kim ang itsura para maawa. Bago pa matapos si Sujin, biglang sumugod si Suho. Pinulot ni Sujin ang mga gamit at itinapon kay Sujin. Sinabi ni Suho na talagang binigo siya ni Sujin. Nalaman na pala ni Suho na si Sujin ang nag-post ng video. Nang araw na yon, nang hilahin ni Sujin si Sujin, sumunod si Suho. At narinig niya lahat ng kanilang usapan. Inakala ni Suho na hindi pa mature mag-isip si Sujin. Pagdating ni Jae Kim, siguradong magsusorry si Sujin. Pero ang sinabi ni Sujin kay Jae Kim ay narinig mismo ni Suho. Lubos na nadismaya si Suho. Pagkatapos, galit na tumakbo siya palayo. Nang makita ito, agad hinabol ni Jae Kim si Suho. Naabutan ni Jae Kim si Suho sa court at niyakap siya. Sabi ni Jae, kasalanan ko to. Di ko sinabi kasi takot akong mawala ka. Nagalit si Suho kasi bakit kay Sujin lang nagsasabi si Jae ng lahat. Samantalang kay Suho, wala man lang sinabi si Jae. Paulit-ulit na nagsusorry si Jae Kim. Sa wakas, naayos na ang hindi nila pagkakaintindihan. Mahigpit silang nagyakapan. Lahat ng tao sa paligid ay nakatingin sa kanila. Pagkatapos ng klase, bumili sila ng malalaking hita ng manok. Bigla nilang nakita ang magandang babae na nangbubuli ng H-men. Hindi na nakatiis si Jae Kim sa nakita. Handa na siyang makipag-away sa kanila. Tumabi si Suho, di alam ang gagawin ni Jae. Hinarap ni Jae ang babaeng nangbuli sa kanya. Binato niya ng hotdog ang babae na ikinagalit nito. Nagsimulang mag-away sina Jae, Suho at H-men. Kahit walang karanasan sa away, ang galit ng tatlo ni Jae Kim ay nagbigay lakas. Sa simula, tila lamang ang tatlo. Pero maya-maya, naging patas ang labanan. Nagmadali silang maghilahan ng buhok. Bigla, dumating ang kasamahan ng magandang babae. Nang sasapakin na si H-jin, dumating ang kaibigan ni Sujin. Ginamit niya ang tangkad at bigat para takutin ang grupo ng magaganda. Natakot ng husto ang magandang babae at kasama. Pinaalis ng mataba si Jae Kim at iba inako ang sitwasyon. Matapos nito, naging malapit na magkakaibigan ang tatlong babae. Naging mabuting magkakaibigan sila at nag-usap ng lahat. Pagka-uwi, sobrang pagod si Jae Kim, kaya humiga agad siya sa kama. Gusto niyang tawagan si Suho, pero aksidenteng nakatulog siya. Naghintay si Suho mula alas 12 hanggang alas 3 ng umaga, pero walang tawag. Inakala niyang sira ang telepono ni Jae Kim. Kaya tinawagan ni Suho ang lalaking may kulot na buhok. Nagalit ang lalaki sa tawag sa hating gabi at ibinaba ang telepono. Kinaumagahan, agad tumawag si Jae Kim kay Suho. Kahit hawak ni Suho ang telepono, nakatulog siya at di narinig ang tawag. Pumunta si Jae Kim sa tindahan ng ina at nalaman ang tungkol sa makeup class. Labis itong ikinasaya ni Jae Kim. Niyakap niya ang kanyang ina at hinalikan ito ng marubdob. Kinabukasan, nagpaganda ng buhok si Jae Kim at sumama kay Suho sa zoo. Pagkatapos, pumunta sila sa cafe. Gumuhit pa sila ng portrait ng isa't isa. Tapos, nagtungo sila sa beach. Nainggit ang iba sa kanilang kasiyahan, ngunit hindi pa nila alam na may paghihiwalay na naghihintay sa kanila.
Pumunta si Seojin sa bahay ni Suho at kumatok ng malakas. Tumawag siya pero walang sumagot. Mukhang may mahalagang bagay si Seojin. Hanggang gabi ay hindi pa rin nakita si Suho. Nawala ng malay ang ama ni Suho sa US dahil sa brain hemorrhage. Nalungkot si Suho at kailangang pumunta ng US para alagaan ang ama. Nahirapan silang tanggapin ang paghihiwalay. Sa huli, nagsimula na ang biyahe ni Suho patungong US. Habang papalayo si Suho, pinigilan ni Jae Kim ang pag-iyak. Nang hindi na niya makita si Suho, humagulgol siya. Hindi alam ni Seojin ang sasabihin. Tahimik lang niyang pinrotektahan si Jae Kim. Si Suho naman sa eroplano ay patuloy na umiiyak. Mabilis na lumipas ang panahon, 2 taon na ang nakalipas. Sobrang ininom ni Jae Kim at mga kaibigan sa reunion. Dumating si Seojin para sunduin siya. Lumabas na 2 taon nang wala si Suho. Noong una sa Amerika, sabi ng doktor bukas lalabas ang ama. Inihanda na rin niya ang gamit para umuwi. Bigla, ng araw na yon, lumala ang kalagayan ng ama. Kaya kailangang manatili ni Suho sa Amerika. Tinawagan niya si Jae Kim, umaasang maghihiwalay sila. Ayaw niyang maghintay ng walang katiyakan si Jae Kim. Umiyak si Jae Kim at tumanggi sa kahilingan ni Suho. Pagkatapos noon, ibinaba niya ang telepono. Lumabas ng hotel sina Seojin at Jae Kim. Gusto niyang ihatid si Jae Kim, pero tumakbo ito sa seafood. Napilitan si Seojin sumunod at ayusin ang gulo. Wala siyang nagawa kundi buhatin si Jae Kim at tumakbo. Dinala niya ito sa isang plaza. Patuloy na ipinakilala ni Jae Kim ang mga babae kay Seojin na ikinagalit niya. Binalaan ni Seojin si Jae Kim na huwag nang ipakilala sa iba pang babae. Nagtitigan ang dalawa. Niyakap ni Seojin si Jae Kim. Kinabukasan, nagising si Jae Kim, biglang naalala ang nangyari kagabi. Paulit-ulit niyang pinapadala ang kapatid para kumuha ng tubig. Pagtapos magsalita ni Jae Kim, lumabas ang kapatid mula sa tabi niya. Doon lang niya nalaman na natulog pala si Seojin sa bahay nila. Sabi ni Mama, dinala raw siya ni Seojin sa bahay ng hating gabi. Pwede ko ba siyang hayaang bumalik ng ganoon? Sinadya ni Jae Kim na sabihing, di niya maalala ang nangyari kagabi. Wala na siyang maalala pagkalabas ng hotel. Pagkakain, pinaalis ni Jae Kim si Seojin sa bahay. Pagkatapos, tumalikod siya at pumasok sa loob. Tinawag siya ni Seojin. Tinanong kung may naalala ba siya kagabi. Mabilis na sumagot si Jae Kim na wala siyang maalala. Sinabi ni Seojin na naghalikan sila. Pagkatapos magsalita ni Seojin, bigla na lang naninigas ang katawan ni Jae Kim. Sabi ni Jae Kim, mas mabuting hindi na lang naghalikan. Hindi ba niya naalala ang lahat? Lumabas na hindi pala siya hinalikan ni Seojin dahil kaibigan niya si Suho. Ayaw samantalahin ni Seojin ang pagkalasing ni Jae Kim para gumawa ng mali. Bumalik si Jae Kim sa kwarto at napagtanto na gusto pala siya ni Seojin. Hindi makapaniwala si Jae Kim. Nang gabing iyon, inaya ni Seojin si Jae Kim kumain para umamin sa kanya. Pero hindi pinilit ni Seojin si Jae Kim na sumagot. Sinabi lang ni Seojin na sana makasama siya sa 3 date. Turing na lang itong paggalang sa kanyang pag-amin. Pagka-uwi, kinuha ni Jae Kim ang regalo ni Suho noon. Matagal na ang lumipas, pero hindi pa rin binitawan ni Jae Kim si Suho. Sa Korea, may alamat na kapag unang bumuhos ang niebe, makikita mo ang taong gusto mong makita. Tiningnan ni Jae Kim ang kanyang nobyo na 3 taon nang nawawala. Hindi siya makapaniwala sa nakikita niya. Unti-unting lumapit si Suho kay Jae Kim. Napuno ng luha ang kanyang mga mata. Sinabi ni Suho na pumunta siya agad dito pagkababa ng eroplano. Tapos hinaplos niya ang mukha nito. Itinulak ni Jae Kim ang kamay niya at sinabing hiwalay na sila. Sinabi ni Suho na sobra siyang nangulila. Pero sabi ni Jae Kim na hindi niya ito na-miss. Pagkasabi nun, malungkot siyang tumakbo palayo. Mabilis na hinabol ni Suho si Jae Kim. Bigla, matindi ang sakit ng tiyan ni Jae Kim. Walang imik, agad binuhat ni Suho si Jae Kim at tumakbo sa ospital. Sa ospital, sinabi ng doktor na constipated si Jae Kim. Sobrang napahiya si Jae Kim. Hinawakan niya ang damit at tumakbo palayo. Pag-uwi ni Jae Kim, tinawagan siya ni Suho. Agad ibinaba ni Jae Kim ang tawag. Nabalitaan ni Seojin na bumalik si Suho at hinanap siya agad. Ikinuwento ni Suho kay Seojin ang bagong kakilala niya, si Jae Kim. Sa totoo lang, alam na ni Seojin ang lahat. Kakakilala lang niya kay Jae Kim nang magkasalo sila sa hapunan noong araw na iyon. Umiyak si Jae Kim na parang bata. Alam ni Seojin na hindi nakalimutan ni Jae Kim si Suho. Kinabukasan, habang naghahanda si Jae Kim para sa trabaho, naghihintay si Suho sa pintuan. Gaya noong estudyante pa sila, nagkunwari pa siyang nagkataon lang na nagkita sila doon. Hindi siya pinansin ni Jae Kim at tumalikod para umalis. Pero patuloy siyang sinundan ni Suho. Sa huli, hindi na niya kinaya ang daldal ni Suho, kaya tumalikod siya at tumakbo palayo. Tumawag ng taxi si Jae Kim at umalis. Pagdating niya sa part-time job, nakita niya si Suho na nakaupo roon. Tinanong ni Jae Kim kung paano niya nalaman ang trabaho niya. Sinabi ni Suho na hindi niya alam. Gusto lang daw niyang magpaayos ng buhok. Habang nandoon, hiningi ni Suho kay Jae Kim ang tsaa at tubig. Nang makitang nakatayo pa si Jae Kim, sinabihan siya ng boss na magmadali. Mabilis natapos ang pagpapagupit ni Suho. Pero hindi pa rin umalis si Jae Kim sa trabaho. Pagkatapos, gustong ibalik ni Suho ang dating anyo at oras na para umuwi si Jae Kim. Nagpalit si Jae Kim ng damit at naghanda umuwi. Pagbalik niya, wala na si Suho. Nagreklamo siya ng kaunti. Paglabas, nakita niya si Seojin sa pintuan. Sabi niya may 3 pa silang date. Gusto ni Seojin magsimula agad. Paglabas nila, bumalik si Suho dala ang pagkain.
Nakita niyang abala si Jae-kim at di pa kumakain. Kaya bumili siya ng pagkain para dito. Samantala, pumunta sina Seo-jin at Jae-kim sa skating rink. Tapos, tinulungan ni Jae-kim si Seo-jin pumili ng hikaw. Pero naloko lang pala si Jae-kim. Pinabayad siya ni Seo-jin. Pagkatapos, sabay silang kumain. Di nakita ni Suho si Jae-kim, kaya pumunta sa tindahan ng comics. Nang oras na yon, iniuwi ni Seo-jin si Jae-kim at dumaan sa tindahan ng comics. Pagkapaalam, bigla na lang niyakap ni Seo-jin si Jae-kim. Natigilan sandali si Jae-kim. Sa sandaling yon, lumabas si Suho sa tindahan at nakita ang eksena. Nakita rin ni Seo-jin si Suho, pero di siya bumitaw. Sa halip, mas hinigpitan pa niya ang yakap. Maya-maya, nakabawi si Jae-kim at itinulak palayo si Seo-jin. Nakita ni Seo-jin na umalis na si Suho. Magpapaliwanag sana si Jae-kim, pero pinigilan siya ni Seo-jin. Sinabi niyang may dalawa pa silang date. Tapos tumalikod siya at umalis. Pagdating sa kanto, biglang lumitaw si Suho at hinarang si Seo-jin. Sabay silang uminom. Sinabi ni Seo-jin na nakikipag-date siya kay Jae-kim. Hindi naniwala si Suho. Pagkatapos, tumahimik sila at nagpatuloy sa pag-inom. Ang alak ang naging salita nila. Kinabukasan, pumunta si Jae-kim sa trabaho ni Seo-jin. Pagbasa ng mensahe ni Jae-kim, biglang nalungkot si Seo-jin. Alam niyang darating din ang araw na ito. Pagdating ni Seo-jin sa tagpuan, agad niyang niyakap si Jae-kim. Di alam ni Jae-kim na ito na ang huling yakap ni Seo-jin. Nagpasya siyang sumuko na kay Jae-kim. Sinabi ni Seo-jin na babalik si Suho sa Amerika ngayong gabi. Sinabi niya kay Jae-kim na huli na para hanapin si Suho. Natigilan si Jae-kim sa narinig. Nakita ni Seo-jin na nagulat ito at itinulak siya palabas. Sa sandaling iyon, labis na nasasaktan ang puso ni Seo-jin. Itinulak niya palayo ang taong mahal niya. Sa wakas, nakarating siya sa lugar na walang tao. Aakyat sana siya sa bubong, pero sa gitna'y umiyak na siya. Naalala ni Seo-jin ang 3 taon nila ni Jae-kim. Siya ang nag-ayos ng birthday at naghatid sa exam ni Jae-kim. Siya rin ang kasama ni Jae-kim sa graduation photoshoot. Bawat mahalagang sandali sa buhay ni Jae-kim ay kasama si Seo-jin. Ngunit ang 3 taong kasama niya ay hindi pa rin kasing husay ni Suho. Napaiyak si Seo-jin ng sobrang sakit, umiiyak ng hindi sinasadya. Sa kabilang dako, si Jae-kim ay nagmamadaling tumakbo patungo kay Suho. 3 taon niyang nawala si Suho, kaya ayaw na niyang makaligtaan pa ito. Sa oras na iyon, nag-iimpake na si Suho ng kanyang mga damit. Pagdating ni Jae-kim, paulit-ulit siyang kumatok, ngunit walang nagbukas. Sobrang nag-aalala siya, kaya napaiyak siya. Patuloy niyang pinupuna si Suho dahil umalis ng walang paalam. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto. Hindi nagsalita si Jae-kim, bagkus ay yumakap agad kay Suho. Patuloy siyang nagmamakaawa na huwag umalis. Nakita niya ang mga bagahe ni Suho. Dahil dito, lalo pang napaiyak si Jae-kim. Sinabi ni Suho sa kanya na hindi siya aalis. Akala ni Jae-kim ay nagsisinungaling siya. Sabi ni Suho, nag-iimpake lang daw siya ng damit. Naintindihan na ni Jae-kim kung bakit sinabi ni Seo-jin na aalis si Suho. Ginawa ito ni Seo-jin para tulungang magkabalikan ng dalawa. Tumakbo palabas si Jae-kim, namumula sa hiya. Nang malaman ito, hinabol agad ni Suho si Jae-kim at hinawakan ang kamay. Pagkatapos, inihatid niya si Jae-kim pauwi. Marami silang napag-usapan sa loob ng kotse. Bumalik sa dati ang kanilang relasyon at naging mas malapit pa. Kinabukasan, hinanap ni Jae-kim si Seo-jin para humingi ng tawad. Ngunit sinabi ni Seo-jin na nagtapat siya para lang sa sarili niya. Alam ni Jae-kim na nagkukunwari lang siyang walang pakialam. Ngunit ang pag-ibig ay laging makasarili at mahirap unawain. Nang araw na yon, may nangbuli kay Jae-kim sa trabaho. Biglang may dumating at tinumbang ang nangbuli. Nagbalik pala si Seo-jin. Tumingin si Jae-kim sa kanya, hindi alam ang sasabihin. Lumabas na umalis pala si Soo-jin sa paaralan dahil sa video na iyon. Sumunod siya sa kanyang ina sa bahay ng tiyahin niya sa ibang bansa. Naghiwalay din ang mga magulang ni Soo-jin at humingi siya ng tawad kay Jae-kim. Sinabi ni Soo-jin na pinagsisisihan niya ang kanyang nagawa, ngunit hindi sinisi ni Jae-kim si Soo-jin. At itinuturing pa rin ni Jae-kim na matalik na kaibigan si Soo-jin. Sa oras na iyon, nagkabati na rin ang dalawa. Kinabukasan, nagkamali na naman si Jae-kim. Sa pagkakataong ito, pinagalitan siya ng kanyang boss. Nang araw na iyon, inanyayahan ni Jae-kim si Suho na kumain ng hot pot. Pagpasok pa lang ni Suho, kinilig agad ang mga babaeng katabi nila. Nang malaman ito, tinawag agad ni Jae-kim si Suho na honey at tinanong bakit ngayon lang. Alam ba niyang matagal na siyang naghihintay? Tinanong din niya si Suho kung kumain na ba ito. Ang biglaang pangyayaring ito ay lubos na nagpalito kay Suho. Lumingon si Suho sa likod para maintindihan ang nangyayari. Tapos pinunasan niya ang sulok ng bibig ni Jae-kim, kaya nagselos ang mga babae sa likod. Malapit na ang debut ni Soo-jin, pero kahit anong mangyari, di siya masaya. May babaeng puuri kay Soo-jin sa kagwapuhan niya at siguradong magugustuhan siya ng mga fan. Pero wala lang kay Soo-jin ang mga salitang yon. Patuloy lang ang isa pang babae sa pagbibigay ng pekeng papuri. Mukhang nandidiri si Soo-jin kaya di siya makapagsalita. Nang gabing yon, sinama ni Jae-kim si Suho para pumili ng damit. Gusto ni Jae-kim ng magandang outfit para sa kasal ng kapatid niya. Bigla, nakita ni Suho ang post ng kanyang boyfriend. Sa bar ang background ng litrato, pero sinabi niyang nasa restaurant daw siya. Galit na tinawagan ni Suha ang boyfriend niya at nalaman na nandoon din si Suho. Dahil dito, sobrang nagalit sina Jae-kim at Suha. Kaya nagpasya silang pumunta sa bar para alamin ang ginagawa ng dalawa roon. Pagdating nila, hinawakan ni Suha ang boyfriend niya at tinanong bakit siya nandoon.
Akala ni Suha, nagpunta sa bar ang boyfriend niya at si Suho para makipag-affair. Pero sabi ng boyfriend niya, masarap daw talaga ang sauna na pinuntahan nila. Lasing na lasing si Suho kaya wala siyang kamalay-malay. Sabi ng boyfriend ni Suha, pagpasok pa lang daw niya sa sauna, lasing na si Suho. Pagkatapos, inihatid ni Jae Kim si Suho sa bahay. Sa huli, inilagay niya ito sa kama. Tinanong ni Suho kung sino si Jae Kim at bakit siya nasa bahay nito. Sumagot siya na siya si Jae Kim. Lasing na sinabi ni Suho na Jae Kim din ang pangalan ng maganda niyang girlfriend. Ngumiti ng maliwanag si Jae Kim at tinukso si Suho. Biro niya, pag nakipag-break ka sa girlfriend mo, gusto mo bang makipag-date sa akin? Nainis si Suho at sinabing siya ang lalaki ni Jae Kim. Masayang ngumiti si Jae Kim. Tumayo siya at pauwi na sana nang hilahin siya pabalik ni Suho. Napilitan si Jae Kim na humiga sa mga bisig ni Suho. Maya-maya pa, pareho silang nakatulog. Nang matulog sila hanggang hating gabi, bigla na lang nagising si Jae Kim. Nakita niya ang lalaking nakahiga sa tabi niya, nagpanik at nahulog sa ilalim ng kama. Tumingin si Jae Kim sa orasan. 3 AM na, kaya dali-dali siyang umalis. Ngunit pinigilan siya ni Suho. Sinabi niyang, wag nang umalis. At masayang nagdamag silang dalawa. Kinabukasan, gumising si Suho ng maaga para magluto. Sabi ni Jae Kim, wala siyang alam gawin. Mukhang siya na ang magluluto habang buhay para kay Jae Kim. Masayang ngumiti si Jae Kim. Isang linggo pa, dumating ang kasal ng kapatid ni Jae Kim. Di inaasahang groom ang homeroom teacher ni Jae Kim. Pumunta si Jae Kim sa lobby para hanapin si Suho. Nagbago rin ang hitsura ni Suho sa mas mature na ayos. Dumating din ang mga kaklase sa kasalan. Sa oras ding iyon, dumating si Sujin. Kahit matagal nang di nagkita, pinatawad ni Suho si Sujin. Pinag-usapan nila ang kanilang nakaraan. Susuotin sana ng ate niya ang singsing pero di matanggal. Tutulungan sana ng tatay pero nahulog sa ilalim ng mesa. Ate ni Jae Kim yumuko para kunin, pero dahil maikli ang braso, isinuot ang ulo. Nang makuha ang singsing, hindi na niya mahugot ang ulo. Pinauna ang nobyo sa mga bisita habang hinahatak nila ang ulo ng ate ni Jae Kim. Kahit anong gawin, hindi pa rin nila ito maalis. Malapit na ang seremonya, nagpanik ang ate ni Jae Kim. Di alam ang gagawin. Sa simula ng kasal, pumasok sila ng nobyo. Gulat lahat, may malaking kwintas ang nobya. Nagpalakpakan at bumati ang lahat. Di hadlang sa kaligayahan, ang prinsipal ang naging saksi. Matapos magsalita, sumigaw ang ate ni Jae Kim na kanya si Han Eun-woo. Sa sandaling iyon, nagpalakpakan ang lahat. Sumunod, umakyat ang mga estudyante sa entablado para mag-perform. Hindi nagpatalo ang ate ni Jae Kim at sumali rin sa palabas. Sa sobrang tuwa, nadulas at natumba ang ate ni Jae Kim. Ngunit tumayo pa rin siya at nagpatuloy sa pagsayaw. Napakasaya ng kasal, kaya pati ang prinsipal ay sumali na rin. Ganoon na nga, naging masaya at maingay ang kasal. Isang perpektong wakas. Dumating ang araw ng debut ni Seojin. May mga profesional na makeup artist, pero si Jae Kim pa rin ang pinili niya. Gusto niyang bigyan ng kalayaan si Jae Kim. Habang pinapanood siya, gusto niyang tumigil ang oras. Si Jae Kim ang nananatiling konstante sa puso niya. Nasa manonood din sina Jae Kim at Suho. Pinapanood si Seojin. Puno ng musika ang teatro, kulay ube ang langit sa labas, at may malamig na hangin. Hindi alam ng iba, ang kinakanta ni Seojin ay isinulat ni Suho para sa kanya. Habang kumakanta si Seojin, naantig si Suho, naalala ang mga oras nila ni Sean. Tumulo ang luha ni Suho, tanda ng kanilang matatag na pagkakaibigan. Sa huli, masaya na sina Suho at Jae Kim sa isa't isa.